Akala ko, isa lang akong ordinaryong mamang nagtitinda ng isda. Pero kaya kong hatiin ang napakalaking bato ng isang iglap. Kahit kidlat na dadaan malapit, kaya ko ring tabasin. Dahil sa 20 taon sa bagong mundong ito, matagal ko nang naabot ang limit ng lakas ko. Pero kailangan kong itago ang kapangyarihan kong ito. Kapag nalaman ng iba ang lihim ko, siguradong mas malalaking panganib ang darating. Akala ko dati, magpapakatago lang ako hanggang maging pinakamalakas. Hanggang sa isang araw, dumating ang girlfriend ko kasama ang isang mapormang lalaki. Humarap sila sa akin. Luchen, hindi na tayo bagay. Si Chayan Hao ay isang martial artist na level 2. Siya lang ang kayang magbigay ng seguridad sa akin. May 100,000 yuan dito sa card. Aking birthday ang password. Gamitin mo na lang yan. Pagkasabi nun, inihagis ni Liu Ruyan ang bank card sa mesa. Parang limos lang itong ibinato sa ibabaw ng cutting board. Tinignan ko lang ang bank card sa lamesa at tinanaw din si Liu Ruyan na papalayo. Level 2 na martial artist pala ha. Sorry na lang, ako, 2 taon na akong level 3. Siguro panahon na para lumabas ako. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam na ako sa trabaho ko sa Daronfa. Nagbihis ako at pumasok sa misteryosong lugar. Nang makita ko ni Director Chen ng EC ng Exploration Bureau, parang may pagsusuri ang tingin niya. Iho, may experience ka ba sa ganito? Kalma lang akong sumagot. 20 taon akong pumatay ng isda sa Daronfa. Taon-taon akong kampiyon sa fish market. Kunot na kunot ang noo ni Director Chen. Mukhang hindi niya tinuring na talento ang pagkataga ng isda. Wala na akong sinabi pang iba. Hinugot ko agad ang espadang pang isda ko. Mabilis kong ibiniwas-iwas. Isang malakas na tunog ang narinig. Biglang nabasag ang matibay na sahig na marmol. May linyang bitak na humaba ng higit 20 metro at mabilis na kumalat sa buong hall. Sa labas ng shop, lahat ng naroon nagulat, napamulagat. Kahit mismong sa paanan nila ang bitak. Ni konting galos wala silang tinamo. Si Director Chen, parang estatwa sa gulat. Ipinamalas ang sword energy mula sa malayo. Ganitong kapangyarihan, sa level 4 na lang ng master meron yan. Nang makareact siya ulit, nautal siyang nagsabi, pakisunod po kayo. Gustong makipagkita sa inyo ang Deputy Director. Dinala agad ako sa opisina ng Deputy Director. May isang disente ang itsura na lalaki sa may bintana. At sa sofa naman, may magandang dalagitan na malalaki ang mata. Magalang akong nagtanong, hello po. Ano pong proseso ang dapat daanan para maging live streamer dito? Ini-adjust ni Deputy Director Suzy Hua ang salamin niya. Sabi niyang simple lang, pumasa ka lang sa test ng lakas. Abala ako ngayon. Subukan mong atakihin ako ngayon ng todo. Tumingin-tingin ako sa paligid. Hindi kaya ng maliit na opisina ito. Sigurado ka bang dito mo gusto ng buong lakas? Tila may alinlangan si Director Chen sa tabi. Pero confident na umiti si Suzy Hua. Gulang, huwag kang kabahan. Sabi ko na nga, hindi pa tapos ang salita niya. Kumislap na agad ang espada ko papunta sa kanya. Parang naging yelo ang dugo ni Suzy Hua sa takot. Sa dami ng sword energy na sumaklaw sa kanya, nararamdaman niyang parang tinatawag siya ng mga lolo niya. Ang sword intent ay naging dambuhalang espada sa ere. Wala nang bakas ng kayabangan niya kanina. Sword energy na nagiging totoong bagay na. Ganitong lakas ng level 4, imposible kontra. Bilang level 3, para lang siyang langgam dito. Pagbagsak ng sword intent, lumindol ang buong opisina. Ang mga crack sa pader, parang sapot ng gagamba. Ngipin galing si Suzy Hua. Sinubukan niyang gamitin lahat ng ki niya. Akala niya madadala niya ang atake. Isang malakas na sigaw narinig. Sumalampak siya mismo sa pader. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Nagmadaling tulungan siya ni Director Chen. Si Suxia Onuan naman, namutla sa takot. Kalat-kalat na ang buhok ni Suzy Hua. May dugo pa sa labi niya. Malupit na nagmakaawa. Please, bro. Suko na ako, 1:00 ng hapon. Official ka nang papasok sa Secret Realm. Alam niya sa sarili niya, kung hindi ko lang kinontrol ang lakas ko sa huli, malamang patay na siya ngayon. Si Suxia Onuan, napatawa sa itsura ng kapatid niya. Di napigilan humalakak siya. Tinitingnan ang postura ko na may espada. Bumilis ang tibok niya. Parang kuneho ang puso niya sa kaba. Nang umalis ako, saka lang nakabangon si Suzy Hua. Punong-puno ng tanong sa isip niya. Ganito katinding tao. Alin kaya na matandang angkang martial ang nagturo nito? Buong Chanshui, 10 lang ang masters. Pero para sa kanya, parang regalo ng langit ito sa kanya. Dahil sa akin, makukuha niya ang approval ng ama niya. Kinabukasan ng hapon, 1:00. May police line sa east side ng Chanshui City. Maraming sundalo, handang-handa. Kasabay nito, halos lahat ng mamamayan ng Longgo, pinapanood ang National Secret Realm Expedition broadcast. Sa harap ng kamera, maganda at masayahing host na si Wang Sisi. Mga mahal naming manonood, magandang hapon, ako si Wang Sisi, ang inyong host. Napakaraming misteryosong lugar sa bansa nitong huling taon. Maraming nadisgrasya sa maling pagpasok, kaya gobyerno mismo ang pumili ng mga malalakas na mandirigma. Live ang buong event. Ipakikita sa lahat ang lakas ng mga mandirigma ng Longgo. Lumipat ang kamera, siyam na mandirigma, handang-handa, taas noo silang lahat, mataas ang tingin ng bawat isa. Sambayanan, puno ng paghanga. Si Liu Ruyan, ayos at magara sa gitna ng crowd. Nakatingin siya kay Liu Tianhao na mayakap na lambing. Umiti si Liu Tianhao ng bahagya, kaya nagtilian ang mga babae sa paligid. Si Liu Ruyan, tuwang-tuwa sa mga tingin ng inggit ng tao sa kanya. Masaya siya sa desisyon niyang iwan ako noon. Para sa kanya, tanging katulad ni Liu Tianhao ang makakapagbigay ng kapanatagan. Yun lang ang hanap niya. Ako, isang ordinaryong taga-taga ng isda lang sa Daronfa. Kahit habang buhay magtinda ng isda, hindi ako aabot sa antas ni Liu Tianhao. Agad natapos ng host ang pagpapakilala. Ngunit nagduda siya habang tinitignan ang script. Hindi ba't 10 dapat ang mandirigma? Bakit siyam lang ang nandito? Biglang-bigla, lumapit ako dahan-dahan papasok ng police line. Sorry, padaan po. Pagkarinig ng pamilyar na boses na ito, nanigas si Liu Ruyan, may halong inis sa mga mata niya. Galit na tinawag niya, Luchen, hindi ba sinabi ko nang tigilan mo na ako? Bakit ka pa sumunod dito? Nakakahiya ka, pinagsawalang bahala ko lang lahat. Hindi ako tumigil sa paglakad, ni hindi man lang siya nilingon, parang wala lang siya dyan. Napatigil si Liu Ruyan na nakatayo lang. Salit-salit ang kulay ng mukha niya, maputla na, namumula pa. Aatake pa sana siya, dahil nasa loob ng police line. Lumapit na ang magandang dalagang nakaputing stockings. Si Suxia Onuan, tumigil sa harap ko. Curious na tinanong niya, Luchen, nandito ka rin?
Siya ba yun? Kalma akong sumagot, di ko siya kilala. Kumindat si Suksya Onuan. Natatawang sabi niya, passerby nga lang pala siya. Naginit ang mukha ni Liu Ruyan sa galit. Pero hindi na lang siya kumibo. Kilala niya ang dalaga. Kapatid ito ni Deputy Director Suzy Hua ng Exploration Bureau. Lito at puno ng tanong ang isip niya. Isang simpleng nagtitinda ng isda lang si Lu Chen. Bakit ka-close niya ang main person na ito? Bigla namang, napansin din ako ni Suzy Hua sa loob ng police line. Agad niyang iniwan ang trabaho. Paika-ikang tumakbo papalapit. Ngiting-ngiti ang mukha niya, parang sumabog na bulaklak. Sa wakas, dumating na kayo, Kuya Lu. Tinitingnan ko si Suzy Hua na biglang nagbago ng ugali. Halos hindi ko na siya makilala. Eksaktong nakuha ng live camera ang scene na ito. Sino yun? Ang daming tao niya. Pinapasaya pa ng assistant director mismo. Baka bigatin na may malakas na backer. O baka top secret na dancer ito. Puno agad ng dami ang chat sa live stream. Hindi pinansin ni Suzy Hua ang mga tingin ng iba sa paligid. Sobrang yuko ng likod niya. Biro mo, itong mystical live stream na to. Nakasalalay lahat sa akin bilang level 4 na grandmaster. Basta magawa ang gawain. Pwede na mawala yung assistant sa title ng director niya. Napakunot noo si Liu Tianhao. Halatang stress na stress. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba tito yung shark guy sa Daron Fa kahapon? Paano na lang napilitang yumuko si assistant director Su sa kanya? Napatingin siya kay Liu Ruyan. Pero pareho lang ding gulat ang mukha nito. Nagpamisteryosong iti si host Wang Sisi sa camera. Mga manonood, kompleto na ang lahat, andito na ang huli. Siya si Lu Chen, kumpirmado ng opisyal. Pinakamisteryoso sa team ng mystical zone na ito. Pinakamalakas ring dancer. Nang marinig ito, halos lumuwa na mata ni Liu Ruyan. Ayan na, siya yung nagdum sa akin. Pinagyayabang pa niya na explorer ang bagong jowa niya. Yun pala, kasali rin ako sa expedition team. Mas grabe pa dito. Opisyal pang kinilala akong pinakamisteryosong dancer. Parang imposible. Di ba mangingisda lang siya noon? Napatingin si Liu Ruyan sa akin. Tapos kay Suzy Hua na sobrang galang. Tulala siya. Biglang may nakakatawang ideya pumasok sa isip niya. Siguro may daya si Lu Chen. Niloko niya yung opisyal para lang makuha ulit ako. Sigurado akong ganyan nga. Titig na titig sa akin si Liu Ruyan. Palihim siyang ngumiti ng malamig. Lu Chen, yung stunt mo para bumalik ako. Ikaw lang ang mapapahama. Biglang lumapit ang staff. Kinabit nila sa akin ang mini camera. Tapos lumapit na ako sa whirlpool. Yung siyang pang dancer, sumunod na rin. Isa-isa silang pumasok sa whirlpool. Nagbago bigla ang tanawin. Pagbukas ng mata, nasa madilim na gubat na ako. Sobrang taas ng mga puno, natatakpan ang araw. Yung mga puno parang katawan ng higante. Siksik at dikit-dikit. Bawat ilang hakbang, yumuyugyog ang mga damo sa unahan. May 3 metrong armadong rhino biglang sumugod. Kumikinang ang armor niya na parang metal. Napakatalas ng sungay. May isang dancer na namutla agad. Sumigaw, third rank beast yan. Labanan natin ang armored rhino. Pero sa susunod na sandali, tahimik ang lahat. Sumugod ako diretso sa higanting hayop. Kumislap ang malamig na liwanag. Tumakbo pa ng ilang hakbang yung armored rhino. Pagkatapos ay bumagsak. Nahiwalay ang ulo sa katawan. Malinis ang hiwa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang live stream. Bumaha agad ng dami ang chat at komento. Isang atake lang, patay agad ang third rank beast. Grabe, skills ito ng isang pating. Napatulala ang lahat ng tao sa mystical realm at labas. Nakatingin si Liu Ruyan sa screen, hindi makapaniwala. Halos magtulo ang mata niya. Third rank beast yun ah. Isang tabas lang ni Lu Chen, patay agad. Naaalala ko yung tabas na yun. Nanginig buong katawan ko. Pigil ang galit ko. Kailangan bumalik ako kay Lu Chen. Basta mag-sorry ako. Maghanda ng konting sorpresa. Gustong-gusto naman niya ako. Siguradong mapapatawad niya ako. Sa loob ng mystical realm, tinitingnan ko ang nanliliit na numero sa system panel. Medyo umiti ako. Tama nga, mas maraming points pag higanting hayop ang kalaban. Ding! Lumampas na sa 1,000 ang Gihi value. Nakakuha ng mythical na visualization technique, mountain and rivers. Blue Dragon Bloodline Ultimate Sword Technique. Sword breaks through Heaven's Gate. Visualization technique, dagdag sa mental strength. Blue Dragon Bloodline, isa 0 da boost. Sword breaks through Heaven. Ultimate skill ng mga celestial. Kumislap ang mga mata ko. Napakunot noo ako. Lumagpas na ng level ang Gihi value ko. Pero bakit level 4 pa rin ako? Grandmaster stage. Naalala ko yung bagong visualization technique. Palihim akong nag-isip, baka kaya hindi umabot sa level 5 dahil na-stuck ang mental strength ko sa 100. Napahinto si Liu Tianhao, tumindig ang balahibo. Puno ng respeto ang tingin niya. Sumagi sa isip niya, paano kung siya ang tinamaan ng tabas ni Lu Chen? Baka kapareho lang mangyari sa kanya tulad ng rhino. Sa labas, naghahandang mag-book ng champagne si Suzy Hua. Pero may staff na biglang nagpapanik, tumakbo papalapit. Assistant Director Su, may problema. Sobrang taas ng Mystical Energy Index. Lumampas na sa Class C threshold. Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Suzy Hua. Ano? Hindi pa tapos magsalita. Biglang lumubo ng 3 beses ang whirlpool sa entrance. Malalakas na alon ang gumulong. Tinanggay ang mga guards na fighters. Nag-aalala na si Suksya Onuan. Kuya Lu Chen, okay ka lang ba? Nakasimangot si Suzy Hua. Walang warning ang pagtaas ng energy. Pag lumampas sa Class E, siguradong may rank 5 o kahit 6 na mystical beast. Buong Dragon Country Explorations at Realm. Kailangan ng rank 6 na Martial King mag-lead. Paano kaya makakaya dito sa maliit na Tensri City? Pag nagka-video ito, posibleng mamatay lahat ng expedition team. Wala na siyang future. Assistant Director, steady na sa Class C ang energy index. Hinggang-hinggang na report ng staff. Balik normal ang live stream. Tahimik akong nakatayo sa gitna ng patay na beasts. Maraming higanting mystical beasts na nakalatag. Lahat na puto sa gitna ng isang tabas. Malinis ang hiwa, parang salamin. Kalma pa rin ako. Kumikinang ang mahaba kong espada. Nabukas ang bibig ng siyam na kasamahan kong dancer. Kita sa mata nila ang takot at respeto. Huminga ng malalim si Suzy Hua, pero sobrang taas ng mga values. Baka may rank 5 beast pa rin demand. Nagdesisyon siya agad. Kinuha ang mic at sumigaw, Lu Chen, nagbago ang sitwasyon. Umalis agad kayo. Habang sinasabi niya ito, biglang may malakas na ungol mula sa swamp. Parang kumukulong puti. Lumabas ang napakalaking buhaya, mahigit 20 metro ang haba. Napanganga si Suzy Hua, bilog ang mga mata. Sobrang takot na siya. Rank 5 mystical beast, Cyclops Crocodile. Hindi na siya nag-atubili. Binigay niya lahat ng lakas niya. Sumigaw siya sagad sa taas ng boses. Lu Chen, takbo na. Rank 5 mystical beast yan.
dinig ng lahat ang sigaw. Narinig din ito ng ibang dancer sa loob ng Mystical Realm. Rank 5 Mystical Beast, Cyclops Crocodile. Napatili ang lahat, puno ng takot. Patay na tayo, bilisan nyo, takbo na. Umuugong pa ang sigaw ni Suzihua sa headset. Pero huli na, bagsak ang rank 5 beast na parang bundok. Umalingaw ang malakas na tunog. Walang natitirang daan sa likod, bumulwak ang lason. Lahat ng madaanan, ang mga puno agad na natutuyot at umaitim. Ayokong mamatay. Si Liu Tianhao namutla sa takot. Gusto lang naman niyang makakuha ng karanasan. Hindi inasahan na pati buhay ay malalagay sa panganib. Sa labas ng Secret Realm, si Suxia Onuan iyak na ng iyak sa nerbiyos. Bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Bagsak si Suzihua sa lupa, bulong ng kawalang pag-asa. Maliligtas lang kung may 6 na antas na Martial King. Kung hindi, tapos na talaga. Saan magkakaroon ng Martial King sa Tianxi City? Sumabog ang live chat agad-agad. Tapos na, totally wiped out. Siguradong mamamatay ang team na to. Kumakalat ang desperasyon sa internet. Nung akala ng lahat na talagang wala ng pag-asa, biglang lumitaw ang anyo ng isang berdeng dragon mula sa dibdib ko. Sabay-sabay lumingon ang lahat sa akin. Kalma lang ang mukha ko. Maliwanag ang aking espada. Lumitaw ang asul na kaliskis sa lig ko. Itim ang mata ko, biglang naging gintong vertical pupil. Patigas ang espada, bumukas ang langit. Bumukas bahagya ang labi ko. Umarangkada ang boses ko sa buong Secret Realm. Biglang nagdilim ang langit. Maraming espada na may simbolo. Nagsama-sama sa ulap ang mga anino ng espada. Nagtipon at naging napakalaking bronze gate sa langit. Ang anyo ko ay nakatayo sa ilalim ng gate. Kumikinang ang espada sa liwanag, parang isang tunay na sword immortal. Ano to? Halos mahulog ang panga ni Suzihua sa gulat. Yung one-eyed na higanting buhaya na mukhang malademonyo kanina. Ngayon ay nakapako na lang sa takot dahil sa espada. Punong-puno ng takot ang mga mata. Hindi makagalaw. Sumigaw akong mahina, putol. Isang hataw ng espada. Bumagsak ang bronze gate. Ang berdeng dragon na anino ng espada, bumagsak na parang kidlat. Sinubukang bumuo ng shield ng lason ang buhaya. Pero parang papel lang, napunit agad. Tuloy-tuloy ang espada, walang patid. Mula ulo hanggang tiyan, nahati siya agad. Sumirit ang dugo sa lupa. Nag-iwan ng malalim na guwang. Tahimik ang champion. Biglang na-clear ang live chat. Lahat ay tutok na tutok sa screen. Kinilabutan na lang sila. Si Liu Ruyan sa gitna ng tao. Pinisi lang todo ang palad niya. Sobrang pagsisisi, parang nababaliw na siya. 5 antas na bistyan. Pero si Lu Chen, isang espada lang, tapos agad. Kinagat ang ibabang labi. Tahimik na nangakong di naaatras. Kailangan kong makabalik kay Lu Chen. Ano man ang kailangang gawin. Tunay na halimaw siya. Baka siya na nga ang Martial King sa 6 na mundo. Kinusot ni Suzihua ang mata niya ng todo. Hindi siya makapaniwala. Pero hindi pa tapos ang panganib. Yung kalahating buhaya kanina, naghilom bigla. Nag-umpisa na siyang gumaling. Mag-ingat ka, Lu Chen. May kakayahan siyang mag-regenerate. Rinig ko sa headset ang sigaw ni Suzihua. Tinapik ko ang dulo ng espada sa lupa. Hinaplos ko ang ukit na isda sa hawakan ng espada. Nakatitig ako sa katawan sa lupa ng malamig. 20 taon na akong nagbubatyo ng isda. Dapat isang hiwa lang tapos ang buto. Para hindi masyadong masakit. Ngayon, espada naman kontra sa halimaw. Ginugupit ko siya ngayon para rin matulungan silang makauwi. Pagkasabi ko noon, binalot ng berdeng dragon na anino ang espada. Tumaas ng 3 metro ang liwanag ng espada. Naghiwa-hiwalay ang ulap. Bumagsak mula sa langit ang apoy ng berdeng dragon. Sumigaw ng malakas ang buhaya. Nahati ulit siya sa dalawa. Hinilinis agad ng asul na apoy ang lason. Tuluyang natigil ang regeneration skill. Wala na siyang buhay. May malakas na life force na pumasok sa katawan ko. Life force, 1,108. Ako mismo ang pumatay ng 5th grade beast. Nakuha ang napakalakas na ability. Walang hanggang regeneration. Gamit ang life force, pwedeng tubuan ulit ang naputol. Immunity sa matinding lason. Habang naririnig ko ang system prompt, sandaling nabalisa ang mga mata ko. Siguradong napakamalupit na ability nito. Kinuha ko ang alcohol wipes. Mabuti kong nilinis ang espada. Bilang isang sharkman, maintaining malinis na gamit ang importante. Ang tunog ng lunok paano nabasag ang katahimikan. Lahat ng dancers nakatingin lang sa likod ko. Halo-halo ang nararamdaman nila, gulat at paghanga. Takot at galang si Liu Tianhao, kapit sa puno para di maluhod. Naalala ang kahapon niyang kayabangan. Pakiramdam niya ay isa siyang nakakatawang payaso. Sa 9 na dancers, yung matanda, nasa likod ng grupo. Nag-aalangan ang tingin niya, parang nag-aalala, pero parang may ibang iniisip at parang kabado rin. Medyo nanginginig ang mga kamay, pero lahat nakatulala pa rin sa gulat. Walang nakapansin sa kilos niya. Sa dami ng messages sa live chat, sobrang wild na. Napakabilis ng pagtakbo ng comments, di na halos mabasa. Grabe, isang espada lang tapos na ang 5th level beast. Talagang siya ang pinakamalakas ayon sa opisyal. Parang sword immortal na galing sa langit. 20 years na butcher si Sharkman. Nagbukas siya ng langit gamit espada, tumigil ang mundo. Siya na ba ang Shark Immortal, Lu Chen? Ang gwapo. Pangarap kong mapangasawa siya. Nagwala na ang chat. Parang alo ng comments sa bilis. Live room. Sumipa taas ng viewers ng grabe. Sobra silang namangha sa isang sultada ng espada ko. Deputy Director Su. Umabot na sa 300 milyon ang online viewers. Malapit nang bumagsak ang server. Isang boses na parang gisingin si Suzihua sa realidad. Nabigla siyang napatitig. Biglang sumigaw, dali. Dagdagan server. Siguraduhin di maputol ang live. Nung gumanda na ang stream, punas agad ni Suzihua ng pawis. Pero biglang may sobrang nakakagulat na tunog ulit. Tumaas na naman ang kaba niya. Deputy Director Longo. Opisyal na account ng Martial Arts Alliance at Secret Realm Bureau. Sumali na at nagpapadala ng rocket sa chat. 2 pa ang opisyal na naglalaban sa chat. Nanlumo si Suzihua sa dami ng nangyayari. Ito ang 2 sa pinakamalakas na official account sa bansa. Bawal magpadala ng regalo pero pilit pa rin silang nagpapadala. Napalunok siya ng laway. Halos sumabog na rin siya sa excitement. Alam niyang panalo siya ngayon. Kuya, tingnan mo. Nagulat ang hot search sa phone. Narinig ni Suxia Onuan na nanginginig ang boses. Agad nila Nilabas ni Suzihua ang telepono. Puro hot search tungkol sa akin sa lahat ng platform. Umangat ng number 1 dahil sa event. Sa isang espada, binuksan ko ang langit. Hinati ko ang 5th level na beast. Yung video ng one-eyed na buhaya, laganap at pinupulit-ulit. Ilang minuto lang, umabot na ng bilyong views. Kumulo ang internet. Lahat ng balita, kumalat sa online. Kasabay nito, sa Beijing, ang family leader ng Beaming Clan. Si Beaming Kang ay nakaupo sa harap. Nakatingin siya ng diretso sa screen. Kita ang paghanga sa mukha niya. Napakatalim ng sword aura. Walang hanggan ang potensyal ng batang to. Sa likod niya, may dalagang pang sword din. Super ganda at malamig ang dating. May konting pagkabighani
ang mata nito. Nag-aapoy ang fighting spirit niya. Kinyu, gusto mo siyang hamunin? Tanong ni Biming Kang habang nakangiti. Bahagyang tumango si Biming Kinyu. Malamig ang boses niya, parang niebe. Malakas siya. Pwede siyang maging kalaban ko. Tapos biglang umalis siya. Ang puting damit ay parang lotus na matikas. Sa kabilang bahagi ng lungsod ng Yanjing, nakangiti ang tensyon sa bulwagan ng pamilya Nangong. Mukhang madilim si Patriarka Nangong Li. Malakas na napabagsak ang kamay sa mesa. Galit na sabi, agad hanapin ang taong ito. Ilang buwan na lang, magsisimula na ang pambansang liga ng batang mananayaw. May kinalaman ito sa lihim ng Kunlun. Ayokong may kahit anong kapalpakan. Dapat maging atin ang kampyonato, pamilya Nangong. Sa gilid, tumayo si Nangong Yushu, arogante at tamad. Walang pakialam, kalma lang po, ama. Hindi siya magiging katapat ko. Medyo lumambot ang mukha ni Nangong Lei. Shu, mahalagang mahalaga ito. Kung gusto mong maging pinuno ng Martial Alliance, dapat makuha ang kampyonato. Naging seryoso si Nangong Yushu. Tumango siya ng seryoso sa isang madilim na lihim na bulwagan sa lunggo. Sa screen ng DC, ipinapakita ang pagpatay ko sa ikalimang antas na halimaw. Sa tronong iyon, isang hindi matukoy na boses ang bumalot sa dilim. Bagamat sinira niya ang plano natin sa lungsod ng Tianshi, baka maging miyembro natin siya sa samahan na Tianren. Red Ghost, kayo ang bahala kausapin siya. Kung makumbinsin ninyo siya, mabuti. Kung hindi makuha, pagsama-samahin at tapusin siya. Isang lalaki at isang babae, dalawang asasin na may maskarang multo ang lumuhod. Opo, at agad naglaho sa dilim. Samantala, sa madilim na gubat na lihim sa Tianshi City, matagumpay kong pinatay ang huling halimaw. Kumpleto na ang aking misyon. Ang blood energy ko, nasa 1,370 na. Pagkahagis ng soul-releasing charm, otomatikong naglinis ako ng aking espada. Si Liu Tianhao, medyo nag-alinlangan. Mukhang nagpapalakas ng loob. Nahihiya siyang lumapit. May hawak siyang bag. Ang bag, puno ito. Maraming laman sa loob. Mahinang sabi, Ginoong Lu, ito ang mga halimaw na nakuha namin kanina. Mga crystal core at bihirang mga gamot. Para sa iyo po lahat, wala kaming kinuha. Nakayuko siya. Halatang kinakabahan ang boses niya. Hindi makatingin sa akin. Medyo nagulat ako. Pero tinanggap ko lang normal. Kinuha ko ito. Salamat. Si Liu Tianhao ay parang nakahinga ng maluwag. Nagpawis siya at paulit-ulit na umiwas. Ngiting-ngiti siya. Sa puso niya, tuwang-tuwa. Yes. May usap na kami ni Luchen. Tumango lang ako. First time ko sa Secret Realm. Hindi naghanda. Hindi ko talaga alam ang mga patakaran. Ibinalik ko ang espada ko. Lumabas na ako ng lihim na lugar. Ang mga mandirigma, parang mga tapat na alagad. Sumunod silang may respeto. Pagkalabas ng lihim na lugar, agad pinalibutan ako ng media. Ginoong Lu, paano niyo naputol sa isang bagsak ang level 5 na halimaw? Ano po talaga ang level ninyo? Sobrang excited ang babaeng host. Hindi makasalita ng tuwid. Nanginginig pa ang kamay niya sa mikropono. Sa harap ng maraming tao, medyo napakunot noo ako. Sa totoo lang, mas gusto ko pang pumatay ulit ng level 5 na halimaw. Kaysa dito sa interview na ito, bago pa ako nakapagsalita. Biglang may boses na matamis at Liu. Idinagdag palalo, Luchen, bati na tayo. May surprise akong handa para sa'yo. Tahimik ang lahat. Si Liu Ruyan, maganda ang suot na damit. Lumapit siya, pinilit itaboy ang host. Nakasmell siyang maliwanag, sorry po. Ako ang girlfriend ni Luchen. May gusto lang akong sabihin sa kanya. Matiim ang tingin niya sa akin, Luchen. Sinadya kong subukan ka noon. Ang alam mo lang, hindi kita sinamahan pumunta sa shark. Kaya naghahanap ako ng lalaki para pagsilusin ka. Sorry, bati na tayo. Habang sinasabi niya ito, nag-iwas siya ng tingin. Hindi makatingin kay Liu Tianhao sa likod ko. Sumusugal siya na di aaminin ni Liu Tianhao. Napangiwi si Liu Tianhao. Sa isip niya, grabe, green tea ito ah. Pero hindi talaga siya nagsalita. Takot siyang mapahiya ako. Nang walang sinabi si Liu Tianhao. Sobrang saya ni Liu Ruyan. Kinuha niya ang ring box na pang-propose dapat kay Liu Tianhao. Lumuhod siya, Luchen. Matagal ko nang handa ang proposal ring. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na to. Nabigla ang lahat. Sa live stream, puro mura sa comments. Grabe, saan ang galing ang green tea na to? Ang reason mo para pagselosin lalaki. Umalis ka na. Malapit, umiiyak si Suksya Onuan sa selos. Kinakagat ang labi, tahimik na nagdasal na wag ko sagutin. Habang nakaluhod si Liu Ruyan, bigla akong natawa. Astig din ah. Para akong nanonood ng libreng palabas. Si Liu Ruyan, kunwari kawawa, Luchen. Pabayaan mo na akong lumuhod dito. Umiling ako, umiti. Kinuha ko yung singsing. Sobrang saya ni Liu Ruyan. Hanggang tenga ang ngiti. Nagsimulang mangarap na siya na ang asawa ng isang level 5 warrior. Paangat sana siya. Pero bigla kong winasak ang singsing. Kumikinang ang espada. Sa isang iglap, naging pulbos ang singsing. Tinangay ng hangin. Wala akong ekspresyon. Wala nang ibang sinabi. Hindi ko man lang siya tiningnan. Katahimikan ang pinakamalupit na paghama. Tumalikod ako papunta kina Susihua at Suksya Onuan. Namumutla si Liu Ruyan. Nakatitig pa ang pilit ng ngiti niya. Nagmadali siyang tumayo. Sinubukang habulin ako. Luchen. Hindi pwedeng ganyan. May pag-asa pa tayo. Boom! Hindi pa nakalapit. Tinapon siya ng enerhiya. Nadapa siya. Luchen, huwag kang umalis. Walang pumansin sa kanya. Sumakay na kami ng magkapatid ng Su at umalis. Palayo ng palayo ang sasakyan. Habang hinahabol ni Liu Ruyan, desperado. Nadapa siya ulit. Nawasak ang makeup. Marumi na ang maganda niyang damit. Sumisigaw siya sa sakit. Luchen, wala ka. Paano na ako? Awu. Tinitingnan siya ng iba. Busit na busit. Nilalayuan siya. Sobrang nagsisi siya ngayon. Biglang may sapato sa harap niya. Parang may pag-asa. Tumingin siya. Si Liu Tianhao pala. Tianhao, mahal mo pa rin ako, di ba? Sabi niyang mabilis. Umiti ng malamig si Liu Tianhao. Walang alinlangan niyang sinipa ang mukha niya. She! Green tea ka, layuan mo ako hanggat kaya mo. Gaya mong mababa, di ka bagay kay kuya ko. Nahulog si Liu Ruyan sa lupa dahil sa sipa. Magulo ang buhok niya. May halong sakit at pag-asa sa mukha niya. Parang gumuho ang mundo niya sa sandaling ito. Sobrang tagumpay ang live stream ni Luchen ngayon. Umabot ng mahigit 800 milyon ang pinakamataas na sabay-sabay na nanood. Nag-agawan ng ranggo ang Martial Arts Alliance at Secret Realm Bureau. Isang bagsakan ng higit 20 milyong donasyon. Sa loob ng eksklusibong tour bus. Kumikinang sa tuwa ang mga kamay ni Susihua. Parang nakikita na niya ang sarili bilang hepe. Wala nang assistant sa title niya. Puro kinabukasan na lang. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Hawak ang mahabang mga daliri sa deerskin. Tahimik kong nililinis ang mahaba kong espada. Hindi ko pa rin
iniangat ang ulo ko. Kalma at steady ang boses ko. Napatigil si Suzy Hua. Nawala lahat ng excitement niya, parang nabangga sa bulak. Nakatingin lang siya sa akin ng seryoso. Naputol ang kilos ko habang naglilinis ng espada. Baka ito na ang dahilan kung bakit bata pa lang siya. Advanced na siya. Maaga siyang naging 5 level na dancer. Di naman talaga ako interesado sa mga record na yan. Sumali ako sa expedition para lumakas. Walang halaga ang kasikatan at mga donasyon. Pagkatapos maglinis ng katawan, sinuri ko gamit ang ilaw. Tumango akong satisfied. Sa kanan ko, nakasandig ang ulo ni Suksya Onuan sa dalawang kamay niya. Tinititigan niya ang gilid ng mukha ko. May golden edge ang mukha ko dahil sa sikat ng araw. Maingat niya akong tinitignan. Uminit bigla ang tibok ng puso niya. Namula ang mga pisngi niya. Sermon pa rin si Suzy Hua sa tapat. Pero ni isang salita hindi narinig ni Suksya Onuan. Kung tutuusin, nung nag-propose yung babae kanina, kalma siya sa labas, pero halatang kinakabahan na sa loob. Buti na lang di ako pumayad. Doon lang siya huminga ng maluwag habang tutok na tutok siya sa akin. Tumama sa lubak ang tour bus. Napayugyog ang sasakyan. Napatingala ako. Nagtagpo bigla ang tingin naming dalawa. Parang naparalisa si Suksya Onuan. Hindi makagalaw. Nagsalubong ang tingin niya sa mga madidilim kong mata. Napaikot ang pakiramdam niya. Nakalimutang huminga. Ayos ka lang ba? Bahagya akong napakunot noo. Bumalik siya sa ulirat ng malalim kong boses. Parang startled na kuneho. Umiwas siya ng tingin. Nakayuko pati mga tenga niya. Pulang-pula na siguro. Ayos lang, may iniisip lang ako kanina. Grabe, nakakahiya. Nilaro-laro niya kumot ng daliri ang sapatos niya. Gusto niyang lumubog sa hiya. Napangiti lang ako ng magaan. Mahina kong sinabi, Jitsen. Tumingin na lang ako sa bintana. Patago akong sinipat ni Suksya Onuan. Lumuwag ang hininga niya. Pero na-feel din niya ang lungkot. Wala ba talagang pakialam sa reaction ko? Pinawisan ng kaunti ang palad niya. Sigurado na siya sa nararamdaman niya. Wala na siyang laban, gusto na talaga niya ako. May parating na bagong pagsubok. Biglang tumunog ang phone sa loob ng bus. Naputol ang tensyon. Excited na tumingin si Suzy Hua sa color key. May luha sa gilid ng mata niya. Ayon na, tumawag din sa wakas. Nanginginig siyang sinagot ang tawag. Nasaid ang boses niya. Tumahimik ang buong bus. Tumango-tango siya habang nakikinig. Hindi maitago ang tuwa sa mukha niya. Huwag kang mag-alala, aayusin ko lahat. Binabanan niya ang tawag. Lumuwag ang hininga ni Suzy Hua. Lumapit siya sa akin na punong-puno ng galak. Luchen, pupunta na dito sa Tianshui ang tatay ko. Mahinang, Jixed, lang ang sagot ko. Kung pupunta tatay niya, bahala siya. Wala namang kinalaman sa akin. Nakita niyang normal lang reaction ko. Nagmadali siyang magpaliwanag. Ang tatay ko, isa sa mga namumuno sa National Secretariat Bureau ng Dragon Country. Ngayong punta niya, opisyal talaga dahil sa iyo. Special talaga ang pagbisita niya dito sa Tianshui para sa iyo. Alam mo ba gaano ka-importante yan? Doon lang ako tumingin sa kanya. Ganun pala, dagdag ko parang napagtanto ko na. Kaya kahit mahina ka, naging deputy director ka pa rin. Naging awkward bigla ang ngiti ni Suzy Hua. Tumawa bigla si Suksya Onuan sa tabi. Nakipagad niya ang bibig niya ng kamay. Parang buwan ang mga mata niya sa tuwa. Oy, galit na si Suzy Hua. Pwede mo akong laitin sa kakayahan ko. Pero huwag mo akong insultuhin bilang tao. Naging deputy director ako dahil sa sariling sikap. Napangiti lang akong walang sinasabi. Hindi ko na lang pinatulan. Sa totoo lang, walang saysay ang diskusyon na to. Hindi maikakaila. May kakayahan naman siya. Pero natural lang nagawan siya ng shortcut dahil sa tatay niya. Pinadali ang daan niya ng mga tao. Habang nakatingin siya sa ngiti ko, mukhang na-realize din niya. Nalala niya ang reaksyon ng mga office mates nung ma-promote siya. Biglang naging komplikado ang mukha niya. Pero agad din siyang naka-move on. Niyakap niya ako sa balikat ng close. Excited na sabi, basta. Luchen, sisikat ka na. Hintayin mo tatay ko, dadating na siya. Siguradong hangang-hanga siya sa'yo. Baka bigyan ka pa niya ng entry ticket sa National Youth Dancer League. Ang ranking ng Tianshui sa buong bansa, nakadepende na sa iyo. Tinignan ko si Suzy Hua na sobrang saya. Bahagya akong napakunot noo. National Youth Dancer League. Nagpaliwanag agad si Suzy Hua. Pinaka-top na kompetisyon ito ng gobyerno. Bawal ang higit 30 years old sumali. Ang Tianshui natin, a level city lang. Dati walang slot. Pero sigurado bibigyan ka ni tatay. Tumango lang ako matapos makinig. Dire-diretsong sabi, di ako sasali. Ganitong official na laban. Bawal pumatay dyan. Kung walang dugo, wala nang thrill. Lumaki ang mata ni Suzy Hua. Nagangawa at hinampas ang ulo. Bakit ayaw mo? Pinakamahalagang kompetisyon yun. Nandun lahat ng pinakamagaling sa buong Pilipinas. Pag nag-shine ka doon, makakakuha ka ng malupit na premyo. Pati makakasali sa bureau ng dahil doon. Pangarap ng lahat ng dancer ang bureau. Napaisip ako saglit. Tanong ko, pag sumama ako sa bureau, pwede na bang mas marami at mas malakas na secretarium maabot ko? Tumango agad si Suzy Hua. Syempre naman, buong Dragon Country sakop ng bureau sa secretarium. Sila lang ang only official organization. Tumango ako, nag-iisip. Kung ganoon, sige, susubukan ko. Masyado nang maliit ang Tianshui. Top level secretarium. Di na sapat dito para lumakas ako. Magandang paraan ang liga para makapunta sa high level secretarium. O, nagbago na ba isip mo? Nagtanong si Suzy Hua, kinakabahan. Napangiti ako. Di ko sinagot diretso. Imbes tinanong ko siya, yung martial arts alliance na nabanggit mo, ano yon? Umiba ang tingin ni Suzy Hua. Akala niya matagal na akong nasa ancient martial clan. Pero mukhang hindi nga. Mas lalo siyang humanga. Paliwanag niya. Noon, ang martial arts alliance ay puro mga clan mula sa ancient martial arts. Kalaunan, sumama na rin ang maraming normal na martial artists. Sila ang pinakamataas na grupo ng mga martial artists. Ang Secretarium Bureau dati ay bahagi nila. Malupit ang pag-unlad ng bureau ngayon. Pero ang alliance, silang pinakamatatag pa rin. Nakuha ko agad ang mahalaga. So, ngayon lang sila humina. Ang mga mananayaw ay hindi lang lumitaw pagkatapos ng Secretarium. Matagal na silang umiiral noon pa. Hindi lang nila ipinakita sa publiko. Maya-maya dumating na ako sa bahay sakay ng kotse. Bumaba ako ng sasakyan. Agad akong nawala sa paningin nila. Sa loob ng kotse, malakas na tinapik ni Suzy Hua ang kanyang noo. Ay naku, nakalimutan kong tanungin si Luchen kung ibebenta niya ang mga materyales sa Secretarium. Si Suksya Onuan naman ay nakatitig kay Xiaoku. Parang ayaw
pang umalis. Pumipikit-pikit ang mahahabang pilik mata niya. Lumilitaw ang mahinhinahiya ng isang dalaga. Nakita ni Suzihua iyon. Napangiwi siya, halatang nagselos. Mukhang alam niyang hindi na mababawi ang atensyon ng anak niya. Hindi na talaga mapipigilan. Pagbalik ko sa kwarto, nag-ayos lang ako sandali. Umupo ako sa gitna ng sala. Binuksan ko ang painting ng mga bundok at araw. Habang pinapanood ko, sumabay ang isip ko sa paglalahad ng painting. Isang matandang enerhiya ang biglang sumalpok sa akin. Ang tanawin ng bundok at ilog ay kahanga-hanga. Umayon ito sa kamanghamanghang araw at buwan sa itaas. Nilingon ko lang sandali ang mga bituin, araw at buwan. Parang hinatak ng di nakikitang kamay ang isip ko. Halos mahulog ang kaluluwa ko sa universo. Parang nangitim ang paningin ko. Dali-dali kong inalis ang tingin ko. Nanginig akong muling pinilas ang itaas ng painting. Mukhang sa lakas ko ngayon, bundok at ilog lang muna ang kaya kong pagmasdan. Pagkatapos kong huminga ng malalim, nag-focus ulit ako. Dahan-dahan na naman akong nabaon sa painting. Parang naroon ako mismo sa mahiwagang bundok na iyon at sa mga ilog nito. Habang nasa kakaibang mundo ako, biglang sumabog sa tenga ko ang malakampanang boses. Ang mundo ang pugon, ang kalikasan ang panday, ang yin at yang ang uling. Ang lahat ng bagay ay tanso. Huminga ako ng malalim at tumutok. Sinimulan kong mag-visualize ayon sa formula. Hindi ko na alam kung gaano katagal iyon. Bigla akong nagmulat ng mata. Mabilis na dumaan ang gintong liwanag sa mga mata ko. Nag-iba bigla ang kilos ko. Parang matalim na espadang handang bumunot. Walang kapantay ang tindig. Pero sa susunod na saglit, bigla ring nawala ang nakakatakot na lakas. Tahimik na parang balon. Dahan-dahan akong huminga. Mas matalas at puno ng energy ang isip ko. Napakasensitibo ng 5 pandama ko. Host, Luchen, level, ika-5 antas, breaking barrier 5, talent, King Long, dugo, walang katapusang pag-recover, mental strength, 200, vitality, 1,300 at 70. Skill, fearless word, swimming dragon step, 2 manggas na ahas, sword to open the ether, land, sun, and moon path, visualization breakthrough ng ika-5 antas. Kailangan talagang sabayan ng lakas ng isip. Nakatitig ako sa panel, tumango ako, ding! Congrats! The dancer broke through 5 level. Nakatanggap ka ng breakthrough package. Bubuksan ba? Bukas, congrats! Nakuha mo ang talent na Eye of Insight. Kapag tumitig sa kalaban ng 3 segundo, makikita mo ang kahinaan niya. Pwede pa itong upgrade kapag lumakas ang isip mo. Nagulat ako ng bahagya. Ngayon, may talent akong pwedeng upgrade. Sa susunod, kahit anong halimaw pa yan, kasing dali na lang ng pag-atake ng pating. Gabi na madilim sa kwarto. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Biglang nakarinig ako ng kakaibang tunog. May marahang yabag sa labas ng pinto. Luje, nandyan ka ba sa loob? May maingat na boses na kumatok. Medyo tumaas ang kilay ko. Lumapit ako at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, si Liu Tianhao na kasama dati ni Liu Ruyan. Nakangiti si Liu Tianhao, halatang alanganin. Pinapawisan na ang noo niya. Hindi mapakali ang kamay niya. May kailangan ka ba? Tanong ko ng mahinahon. Nagkamot si Liu Tianhao at pilit nang umiti. Kumaway siya. May mga lalaking nakaitim sa likuran niya. May dalang ilang malalaking metal na kahon. Luj, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Maamong sabi ni Liu Tianhao. Dati kasi hindi ko kayo nakilala. Nabulag ako ng masasamang tao. Sana hindi mo na ako pag-initan. Tinuro niya ang mga kahon at dagdag pa. Kaunting regalo mula sa pamilya Liu. Tanda ng sinseridad. Sana palampasin niyo na. Tiningnan ko siyang parang tapat. Sige, ilagay niyo na lang sa loob. Mayabang man pero marunong makibagay. Alam din niyang sumabay. Sa Secret Realm, maayos naman siya. Di na kailangang makipagtalo pa. Laking ginhawa ni Liu Tianhao. Masaya siyang nag-utos sa mga tao niya. Dahan-dahan lang, ilagay na lang sa gilid. Pagkatapos nito, magalang siyang umalis ng kwarto. Tahimik niyang isinara ang pinto. Binuksan ko ang kahon. Laman nito ay mga Beast Crystal Cores na 3 KH at 4 T-rank. Nagniningning ang mga iyon sa liwanag. Ang Crystal Core ang energy core ng mga beast. Sobrang bihira nito. Di man pinakamatindi ang klase nito. Pero tumodo ang pamilya Liu. Yung isa namang kahon ay puno ng bihirang herbs para sa vitality. 100 taong snow ginseng, lingsi at jade nectar. Mahinang humiti ako. Na-activate ko ang system sa isipan ko. Nilagay ko ang mga resources sa system space. Pagkatapos, nagluto ako gamit ang longevity meat. Napakalambot ng karne. Agad nitong pinainit ang buong katawan ko. Papunta na akong mag-train ulit. Biglang nagdingdong ang phone ko. Nag-message si Sukseo Onuan, ang username ay Susu, Luchen. Gising ka pa ba? 2 salita lang ibinalik ko. Hindi pa at agad siyang nag-reply. Ayos. Akala ko kasi makakaistorbo ako. Tiningnan ko ang screen name ko. Cool face na hindi totoong cool. Nagpadala si Sukseo Onuan ng voice message. Cute at malinaw ang boses niya. Ramdam ang hiya ng dalaga. Actually, dad ko pupunta ng Tianshi bukas. Tanong ko lang kung kailan ka pwede magkita. Kahit kailan, free ako. Mabilis akong nag-reply. Sige. CJ, tapos sinundan ng cute na cat sticker. Mabait akong nagtanong, may iba ka pa bang kailangan? Matagal bago siya sumagot, wala na raw. Good night. Good night. Pinatay ko ang screen at itinapon ang telepono ko. Nagpatuloy ako sa pag-iisip at pag-ensayo. Matapos ang 3 buwang walang pag-unlad sa aking lakas, mas gusto kong lumakas kaysa kanino man. Sa parehong oras, villa ng pamilya Su. Nakahiga si Sukseo Onuan sa malambot na sofa. Tinititigan ang basang mga mata niya sa screen. Umaalon ang kanyang dibdib. Walang reply kahit matagal na siyang naghintay. Napout siya ng cute, parang pusang iniwan sa lamig. Anong nangyari? May nanakit ba sa iyo? Lumapit si Suzy Hua. Sinusubukang silipin ang kanyang cellphone. Nagulat si Sukseo Onuan. Niyakap niya agad ang cellphone sa kanyang dibdib. Kailan ka pa dumating dyan? Subukan mong ulitin yan uli. Isusumbong talaga kita kay Papa. Mapanuksong umiti si Suzy Hua. Nag-chat ka kay Luchen no? Tignan mo yung lips mo, nakabusangot. Wala siyang reply sa iyo. Hindi kakausap lang namin ni Luchen. Nag-good night pa siya. Namula agad si Sukseo Onuan. Biglang tumaas ang boses niya. Silly na kapatid, nakita ko, ikaw yung huling nag-message. Nainis si Sukseo Onuan at nahiya. Bigla siyang tumayo, umakyat sa sofa. Sanay na inipit ang tenga ni Suzy Hua. Tigilan mo yung paninira. Yan, masakit, bagay sa iyo. Aray.
Bitawan mo. Sorry na, pinsan. Paulit-ulit siyang nagmakaawa. Bumuntong hininga si Suksya-Onuan at binitawan siya. Bukas, isusumbong talaga kita. Napailing na lang si Suzy Hua. Seryoso siyang nagsalita. Tama na muna yan. May kailangang alamin ako tungkol sa Secret Realm. Kailangan ko pang ayusin ang meeting ni Papa at Lucien bukas. Busy ako. Umalis na si Suzy Hua. Tinitigan ni Suksya-Onuan ang tahimik niyang cellphone. Napadiin siya ng tapak sa sahig. Ano bang klaseng phone ito? Wala man lang message na tatanggap. Napakislap ang mga mata niya bigla. Tama. Sasama ako kay Papa bukas. Solve na. Kailangan ko ring maghanda ng regalo. Biglang nawala ang lungkot sa mukha niya. Masayang nagsuot ng sapatos. Nilagay ang maputing paa sa fluffy na tsinelas ng kuneho. Masiglang kinuha ang cellphone. Tumatalon-talon papunta sa kwarto. Kasabay nito, sa isang ordinaryong village ng Chantry City, isang matandang lalaki na nakita sa Secret Realm. Nervous na naglalakad-lakad sa kwarto. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang malabong mga mata. Para bang may mabagsik na halimaw sa labas. Bigla, may narinig na kakaibang katok sa pinto. Napailing siya sa takot, nanginginig na binuksan ang pinto. Dalawang misteryosong tao ang nagpakita sa labas. Kinabukasan, dumaan na ang liwanag. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Ramdam ko ang lakas at enerhiyang nasa loob ko. Dahan-dahan akong huminga. Matibay na ang ikalimang antas ko. Sinulyapan ko ang orasan. Eksaktong alas 7. Oras na para magtrabaho, bulong ko. Kahit marami na akong paraan para makuha ang enerhiya. Sanay na akong maglaban ng isda ng 20 taon. Pagkalabas ko ng village, may napansin akong kakaiba. Biglang naging maingay ang kalsada. Maraming mata ang tumitig sa akin. Si Lucien. Hindi ako makapaniwala. Totoo, si Lord Lucien talaga. Mas gwapo pa siya kaysa sa livestream. Nagkagulo ang mga tao papalapit. Napapalibutan ako agad. May kumukuha ng selfie, humihingi ng autograph. May nagtatanong kung pwedeng magpadisipo. Ang ingay sabay-sabay. Napakunot ang kilay ko. Hindi ko akalang biglang naging trending ako buong bansa. Pakiraan mga friends, sabi ko. Kailangan kong gumamit ng energy para makalusot. Sa wakas, nakarating din ako sa Sea Mart. Pero mas grabe ang sitwasyon doon. Tatlong patong ng tao sa paligid ng seafood section. Sa harap ng stall ko, punong-puno ng vloggers at die-hard fans. Lord Lu, tikman mo itong bento ko. Pwede bang magpa-picture? Tinitigan ko ang mga bulaklak at regalo sa stall. Napabuntong hininga ako. Mukhang tapos na ang simple kong pamumuhay bilang fishmonger. Kasabay nito, sa harap ng Bureau of Secret Realm Exploration ng Chantry City, isang itim na van na may logo ng main bureau ng Secret Realm. Dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto. May bumabang lalaki na naka-dark blue na uniforme. May dating ng otoridad kahit hindi nagagalit. Siya ang isa sa mga head ng National Bureau of Secret Realm Exploration. Si Sutianan na, isang pitogiwi level Marshal Saint at tatay ni Suksya-Onuan. Naghihintay na si Suzy Hua at magalang na bumati. Si Sutianan, kalmado lang. Sinulyapan siya saglit, diretso sa punto. Nasaan si Lucien? Hindi ka pa nakaka-react. Nagtaas na ng kamay si Suksya-Onuan para sumagot. Alam ko, dapat nasa Sea Mart siya ngayon. Nasa fish stall, tara na. Punta tayo sa Sea Mart. Tumalikod si Sutianan. Ako mismo ang bibisita kay Lucien. Nagulat ang driver, nanlaki ang mata. Sir Executive Officer, isa kang Marshal Saint. Bakit kailangang bisitahin ang isang tindero ng isda? Hindi ba masyadong iyan? Lumalim ang boses ni Sutianan. Biglang tumahimik ang paligid. Pinagpawisan ng malala ang driver. Sunod-sunod na tumango. Opo, aalis na po tayo. Umalis ang convoy papuntang Sea Mart. Napalunok si Suzy Hua. Sanay siyang nasa pinakamataas na pwesto si Papa. Pati mga Marshal King ay yumuyuko sa kanya. Ngayon, bababa siya para lang makipagkita kay batang nagtitinda ng isda. Kung kumalat to, siguradong malaking balita ito. Habang si Suksya-Onuan, mahigpit na hawak ang lucky handkerchief niyang may koi pattern sa puyat at ang palamuti ng espada para sa sword energy. Punong-puno ng imahe sa isip niya nung tumatanggap ako ng regalo. Namumula ang pisngi ng dalaga. Sa oras na yon, parang naging dagat ang Sea Mart sa dami ng tao. Nakipagsabayan ako sa mga tao. May umaakyat sa shelves. Nagwawagayway ng pink banner, Lord Lucien, pakasalan mo ako. May mga babae namang naka-uniforme, may bitbit na light sticks. Pati ang live stream, kita na kita ang shark stall. Ganyan ang nangyayari sa totoong buhay. Mas grabe pa ang hype online. Matapos ang buong gabing trend, top search na ang Lord Lucien sa lahat ng platform. Sobrang dami nang pumunta sa live stream para lang makita ang true form ng Shark Idol. Ang video kung saan binuksan ko ang Gate of Heaven kahapon. Umabot na ng 20 bilyon ang views. Ang maliit kong video platform na halos magsara na dahil sa content tungkol sa akin. Bumilis ng 3,000 ang daily traffic. Iyakan ng isihi habang nagbibigay ng year-end bonus sa live. Pero sa harap ng mga sobrang fan na ito, sumakit lang ang ulo ko. Pati ang honey shouts sabay-sabay. Parang mabibingi na ako. Gusto ko lang naman magpatuloy sa tahimik kong pagpatay ng isda. Gusto ko lang magtrabaho ng normal. Ayoko ng ganitong atensyon. Binitawan ko ang kamay ko sa fish knife at napabuntong hininga. Naghugas ng kamay, naghanda na umalis. Hindi ko na muna magagawa ang trabahong to. Ang dami ng tao, pero halos walang bumibili ng isda. Wala ring saysay ituloy pa ito. Habang iniisip ko kung paano ako aalis ng hindi obvious. Biglang may narinig ako sa malayo, tapos naghiwalay ang tao. Nagbukas ng tuwid na daan. Tinitigan ko ang mga papalapit. Napatitig ako sandali. May ilang pamilyar na mukha akong nakita. Kasama doon sina Suzy Hua at Suksya-Onuan. Mukhang ang nasa unahan ay napakamakapangyarihang lalaking may edad. Siguro siya ang tatay nila. Lumakad si Sutianan mula sa malayo, matatag ang mga hakbang. Ang presensya niya ay malakas kahit hindi nakikita. Nagpatahimik kaagad sa maingay na tao. Marami na ang nakakakilala kay Sutianan. Sobrang gulat, di man lang makahinga. Sumabog ulit ang mga komento sa live stream. Grabe naman, di ba ito ang sisi ng Bureau of Secret Realm? Si Sutianan ba ito? Siya talaga, madalas ko siyang mapanood sa media. Siya ang namamahala sa mga plano at estratehiya ng Secret Realm. Na executive, narinig ko si Chief Su ay malakas, level 7 Marshal Sage. Sa buong lunggo, halos wala siyang kalaban. No wonder tinawag siyang Dear God. Napaka-special, si Chief Su mismo ang pumarito. Nakakatakot ang presensya ni Chief Su. Kahit sa screen nakakabigat na sa dibdib. Ang pinaka-boss ng bureau mismo ang lumapit. Yan ang
tunay na respect. Ibang klase ang aura, martial sage in person talaga. Pustahan, 5 lang yan. Mukhang iniimbita na sa biro. Dear God Angas. Baliw na baliw ang mga komento sa live. Mainit na paksa na si Sutianan mismo ang nakipagkita sa akin. Nag-number 1 na sa trending topics. Nang tumayo na si Sutianan sa harap ko. Seryoso pero may kabaitan sa mukha. Bigla siyang ngiti ng bahagya. Mahinang sabi niya, ikaw si Lucien, di ba? Pinagmasdan ako ni Sutianan mula ulo hanggang paa. Walang pinapakitang emosyon sa labas. Pero deep inside, napapasigaw siya. Sobrang bata pa. Mas bata pa kaysa sa hitsura sa video. Halos kaedad lang ni Suksya Onuan. Lalo na ang mga mata, malalim at kalmado, di bagay sa edad. Hindi maintindihan ni Sutianan. Ang batang ito, paano niya napatay ang 5 gigi level na halimaw sa isang tama lang. Malakas ang 5 gigi level na halimaw. Nung kasing bata pa siya ni Lucien, pag sumabak sa ganoong halimaw, 2 lang ang ending. Either kainin siya ng halimaw o tatakbo na lang siya. Ang batang ito ay tunay na bayani. Lalong natuwa si Sutianan habang tinitingnan ako. Palalim ng palalim ang ngiti niya. Pinagmasdan ko din si Sutianan. Medyo kinabahan ako. May seryosong tingin sa mga mata. Ramdam ko, napakalakas ng taong ito. Mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng halimaw na napatay ko kagabi. Sobrang lakas pa rin. Yung 5 gigi level na halimaw. One-eyed crocodile. Baka wala siyang laban dito. Pero wala siyang balak na masama. Shark, 20 years. Mabilis akong makakita ng shark. Tumango lang ako. Kalma kong sagot. Umiti si Sutianan. Iniabot ang kamay niya. Hello, ako ang Chief Executive ng Bureau of Secret Realm, Sutianan. Masaya akong makilala ka. Iniabot ko din ang kamay ko. Magaan ko siyang kinamayan. Tumango lang ako, hindi nagsalita. Hindi rin nag-alala si Sutianan. Patuloy siyang nakangiti at nagtanong ulit. Maraming tao dito, maraming nakatingin. Di dito ang tamang lugar para mag-usap. Kung okay lang sa'yo, lipat tayo sa kotse. Napakagalang ng tanong niya. Hindi siya nagsabing ihalika agad. Nagpaalam pa muna siya kung payag ako. Tahimik bigla ang buong paligid. Kompleks ang mukha ni Suzihua habang nanonood. Sa tagal niya, hindi pa siya kinausap ng tatay niya ng ganito. Iba talaga ang tingin ng tatay ko sa akin ngayon. Bilog na bilog ang mga mata ni Suksya Onuan. Hindi maalis ang tingin niya sa akin. Dalawang kamay niyang hawak sa harap. May dalang maliit at magandang bag. Medyo namumula ang mukha. Lahat nakatingin, hindi kumukurap. Dahan-dahan akong tumango. Siya na mismo ang Chief Executive ng Secret Realm Bureau. Dapat bigyang galang talaga. At saka, kung magiging bahagi ako ng Secret Realm Bureau, siguradong makikipagtrabaho din ako sa kanila. Nang makita niyang pumayag ako, umiti si Sutianan. Nag-imbita siya gamit ang kamay. Salamat, tara na. Paglabas namin ng Daronfa, si Sutianan pa ang nagbukas ng pinto ng kotse para sa akin. Mabilis akong sumama, kitang-kita ng lahat. Sumakay ako ng itim na van kasama si Sutianan. Umandar ang sasakyan. Mabilis kaming umalis ng Daronfa. Ang live camera, nasa record lahat. Ang buong proseso ng personal akong sinundo ni Sutianan. Sumabog ang mga komento. Grabe, si Chief Su pa nagbukas ng pinto. Lupit ni Lugod, ibang klase trato. Inggit ako, ganyan ba talaga paghenyo? Bibili ako ng bangkito na inupuan ni Lucien. Sino pwedeng magbenta dyan? Bibili ako ng tubig na ginamit ni Lucien para maghugas ng kamay. Please, please, please. Bilis na bilis. Trending ngayon. Ang mainit na topic si Sutianan at Lucien. Biglang tumalon sa number 1 sa trending. Lahat ng forum, pinag-uusapan kung anong ibig sabihin ng tagpong ito. May nagsasabing mapopromote ako. May iba namang sigurado. Ako na daw ang pinakabatang team leader ng Secret Realm. May chismis pa. Nagpadala na ang Martial Arts Alliance ng tao sa Tantry. Samantala sa loob ng van, medyo seryoso ang atmosphere. Nasa harap si Suzihua, katabi ng driver. Palihim siyang tumitingin sa amin sa likod sa rear view mirror. Maayos ang suklay ng puting buhok ni Sutianan. Straight ang likod niya sa asul na suit. Parang hindi talaga matitinan. Sa mundo ng martial arts ng Longgo, sobrang lakas niya bilang martial sage. Ngayon, bahagya siyang nakatuwad pa abante. Malumana siyang nakikipag-usap, ibang-iba sa dati. Kachat niya ako. Lalong naging complicated ang tingin ni Suzihua. Sa isip niya, lagi na lang seryoso at strikto si tatay. Naalala ni Suzihua nung nag-training siya. Kahit pagod na siya at nagsusuka na. Si tatay malamig lang at sasabihing ituloy lang. Naalala ko ang unang beses kong pumatay ng halimaw. Wala man lang papuri mula kay tatay. Pero ngayon, itong istriktong ama ko, kusang nagbukas ng pinto para sa isang binata. May banayad ng ngiti sa mukha niya. Ang mga daliri ni Suzihua, walang malay na humahaplo sa armrest ng upuan. Bigla ko lang naintindihan, hindi lang ang lakas ko ang pinapansin niya. Mas mahalaga ang mga posibilidad sa likod ko. Isang hindi kasapi ng mga sinaunang martial na pamilya, pero kayang magbukas ng langit gamit ang isang espada. Sa panahon na kontrolado ng mga sinaunang pamilya ang Martial Alliance, ang ganitong henyo, para sa tulad ni tatay na kinatawa ng bagong martial artists, ay napakalaking kahulugan. Obvious na, malamang napakahirap ng mga taon na ito kay tatay. Medyo may kirot sa puso ni Suzihua. Ngayon ko lang talagang naramdaman kung gaano kabigat ang pasa ni tatay. Bilang kinatawa ng bagong martial generation, lagi siyang pinipilit ng mga sinaunang pamilya. Yung mga pamilyang may martial legacy na mahigit 1,000 taon na. Hawak lahat ng high-level skills at secret resources. Para sa mga tulad ni tatay, naangat dahil sa sariling galing. Sobra ang panggigipi. At ako, na walang pinapaborang pamilya. Isang batang martial artist na gifted talaga. Ako ang pinakamagandang sansa para basagin ang monopolyo. Naisip ni Suzihua ng palihim, baka pwedeng maging sworn brother kami ni Lucien. Kapag mas lumakas siya balang araw, pati status ko tataas din. Habang nag-iisip siya ng ganoon, kumislap ang mga mata ni Suzihua. Maging ang dating lungkot niya ay nawala. Sa likod ng sasakyan, kagat ni Suksya Onuan ang labi niya. Namumula ang mga taingan niya. Sa labas ng bintana, ang anino ng mga puno ay naglalaro sa mukha niya. Ang puting daliri sa pink na sweater. Mahigpit na hawak ang necktie. Palihim siyang sumusulyap sa mukha ko. Parang sasabog ang tibok ng puso niya. Parang natatakot na kuting. Kinakabahan na kinakalabit ng paa ang sahig. Kaibigan Lu sa kotse. Si Sutianan ang sumira ng katahimikan. May paghanga sa tinig niya dahil sa sword move kahapon. Na nagpasabog sa buong martial world ng Dragon Country. Bahagya lang akong tumango. Sobra ka naman. Saan nagmula ang guro mo, kaibigan? Maingat na tanong ni Sutianan. Kung kaya mong palakihin ang tulad mo. Siguradong reclusive master yan. Sa malapitan, lalo niyang ramdam ang tahimik pero malakas kong enerhiya. Hanggang ngayon, hindi niya maisip paano ako nagsanay. Sa ganitong edad, ganito agad katindi. Karaniwang kanya-kanya lang ng ancient families. Ikaw lang ang kaya niyan. Pero hindi niya narinig na may Luna family. Wala raw kilalang Lu sa martial families. Kalmado kong sagot, self-taught.
Natahimik ang loob ng kotse. Medyo lumaki ang mata ni Sutianan. Tapos bigla siyang tumawa. Ang husay mo self-study lang. Iba ka talaga, kaibigan. Bigla niya akong tinanong, interesado ka bang sumali sa Secret Realm Exploration Bureau? Sa lakas mo, kayang-kaya mong maging captain ng Special Action Team. Nang marinig ito ni Suzihua, agad siyang kinabahan at hinigpitan hawak niya. Pinakamalakas ang Special Action Team sa buong bureau. Karaniwang 6 GA level pataas ang captain. Lalaktawan na ni tatay ang rules dahil sa akin. Pag-isip muna ako sandali. Gusto ko munang sumali sa National Youth Martial Arts League. Mukhang boring tong league na to. Pero natandaan ko ang sinabi ni Suzihua. Ang sali dito, baka maging grade 2 ang Tianjin City. Sa bagay na yan, interesado ako talaga. Dito ako tumira ng mahigit 20 taon sa Tianjin City. Parang bahay ko na rin to. May belongingness na ako rito. Kung mapapabuti ang Tianjin City, gusto ko din. May kislap sa mata ni Sutianan. May ambisyon ka. Kinuha niya ang isang gold invitation card. Ito ang direct invite sa league. Pwede kang direktang sumali rito. Walang screening. Tinanggap ko ang card. Nagpasalamat ako. Sulit din namang sumali sa league na to. Dahil ang top is a 0. May slot sa Kunlun Secret Realm. Palang. Panalo to kaysa ibang reward. Mas mahalaga ito kaysa sa iba pang prem. Napangiti si Sutianan at medyo napabuntong hininga. Nang marinig ito, napakuyom ulit si Suzihua. Kunlun Secret Realm. Medyo napakunot noo ako. Nag-aalangan akong nagtanong. Sinagot ni Sutianan habang nakangiti. Iba ang Kunlun Secret Realm sa iba pang realms. Ang mga ibang lahi doon, di ganoon kalakas ang galit sa tao. Ilang lahi nga ay mabait pa sa tao. Kahit anong resource na ibigay nila, napakahalaga na agad sa tao. Sayang lang at tuwing 3 taon lang nagbubukas ang Kunlun Realm. At 2 oras lang ang bukas nito bawat beses. Saka 1-0 lang ang pwedeng pumasok. Kaya sobrang precious ng slot. Nang marinig ko iyon, parang lalo kong naintindihan. Ito ang klase ng info na ni Suzihua di alam. Pati ako, di ko in-expect na sasabihin ni Sutianan. Teka, naalala bigla ni Sutianan. Saan ka pala nakatira, kaibigan? Kung okay lang sa'yo, pwede ka muna sa villa ko dito sa Tianjin City. Hindi na, magalang kong tinanggihan. Masanay ako sa tirahan ko ngayon. Hindi na rin nagpumilit si Sutianan. At nagtanong na lang, ano plano mo next? Tumingin ako sa eksena sa bintana. Dalawang simple at malakas na salita. Pero napaseryoso si Sutianan. Sinabi niya, kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Binigay niya ang isang personal na calling card. Isang numero lang nakasulat doon. Tinanggap ko card. Tango lang ako. Next, pansamantalang ikaw muna dito sa Tianjin City. Habang nagdaan ang panahon, kahit ano gusto mong gawin sa Secret Realm Bureau, gawin mo lang. Pagkalipas ng 3 buwan, kapag nagsimula na ang National Martial League, ako ang kukuha sa'yo. Mahinang sabi ni Sutianan. Alam niyang, hindi ko hilig ang maingay na lugar. Baka mainis lang ako sa atmosphere ng Secret Bureau. Mas mabuting dito muna ako sa Tianjin City. Sa tulad kong, self-taught na naging ganito kalakas, wala dapat limitasyon sa akin. Yun ang pinakamabuting plano. Okay na okay ako sa arrangement ni Sutianan. Mas maganda pa nga kaysa inaasahan ko. Maingat akong tumango. Sa mga sandaling yun, naglakas loob na si Suksya Onuan at iniabot ang gift bag sa akin. Mahina ang boses niya, parang lamok. Luchen, ito regalo ko sa'yo. Medyo nagulat ako. Tinanggap ko ang bag, dumampi ang daliri ko sa malambot niyang palad. Binuksan ko at tiningnan. Isang panyo na may burdang koi fish. Ang tahi, sobrang pino. Parang hindi gawa ng batang babae. May sword tassel pa. Mukhang may kakaibang aura rin. Salamat, napangiti agad si Suksya Onuan. Umikot ang mata niya parang buwan. Walang anuman, agad sabi ni Suzihua. Biglang may idea ako. Lu, paano kung maging magkapatid na lang tayo? Tahimik bigla sa loob ng sasakyan. Tinitingnan ko ang mga mata ni Suzihua, puno ng pag-asa. Bahagyang nag-twitch ang labi ko, habang di ko alam paano sagutin. May boses na dapat hindi narinig sa ganitong oras. Biglang tumunog. Hindi pwede, kakasabi pa lang. Nagtingin si Suzihua at Suksya Onuan kay Sutianan. Sabay na patingin kay Sutianan. Nagulat ang tingin ni Suzihua. Bakit? Tanong niyang nagtataka, hindi naiintindihan ng anak kasi ito dapat malaking tulong sa pamilya Su. Bakit ayaw ng tatay niya? Sunod na sandali, narinig ang seryosong boses ni Sutianan. Napalaki ang mata ni Suzihua, parang nabasag sa lugar. Syempre kasi ako, ang gustong maging kapatid ni Luxia Oyu. Ikaw, magpalamig ka muna dyan. Si Suzihua at Suksya Onuan. Halos lumabas ang mata ni Suzihua. Lahat ng mukha nila puro pagtataka. Ang nararamdaman lang nila, parang nabangga ang utak, parang nabangga ng malakas. Lito silang lahat. Otomatikong pinisil niya hita niya. Sumakit, napahinga ng malalim. Hindi ito panaginip. Ang driver, biglang nanginig ang kamay. Nag-snake move ang sasakyan sa kalsada. Halos mabangga ang puno sa gilid ng daan. Si Luchen. 20 lang siya. Nag-iba na boses ni Suzihua. Hinawakan niya ang upuan. Leather cover. Mukhang seryoso si Sutianan. Sinulyapan ng tatay ang anak. Sa martial arts, walang edad. Naisip ko na, Luchen ay magiging kapatid ko, pantay na level. Mas matanda lang ako ng konti. Pwede naman ako maging kuya. Nag-twitch ng sobra ang labi ni Suzihua. Parang may Parkinson's ang mukha. Di mapigilan ang pagninig. Mas matindi ang sigaw niya sa loob. Konti lang ba ang pagitan nyo? Ang laki ng lamang mo, kalahating siglo na. May mga black lines sa noo ni Suzihua. Tumatibok ang sentido. Bilang batang Su family, sanay na siya sa itsura ng tatay sa martial arts meeting. Ang tapang ni father. Hindi niya inaasahan na si Aaron Bloated Martial Saint gagawa ng ganitong kabaliwan. Pakiramdam ni Suzihua, nabagsak ang mundo niya. Bago na simula ngayon, Luchen na ang tiyuhin mo. Hindi na pwedeng pagtalunan, sabi ni Sutianan. Ang tingin parang kutsilyo sa mukha ng anak. Tandaan, dapat tiyuhin ang tawag kay Luchen. Huwag guluhin ang respeto. Narinig mo ba? Napaatras si Suzihua. Tumayo ang balahibo sa bato. Iyon ang feeling ng bloodline pressure. Naglunok siya ng ilang beses. Pinigil ang mga tanong sa isip. Nilunok lang niya. Opo tatay, okay. Parang pinipiga mula sa ngipin ang boses ni Suzihua. Si Suksya Onuan sa likod. Tinitingnan ang kapatid niyang halatang talo. Hindi nakapagpigil. Napatawa siya. Agad dinakpan ang bibig ng panyo. Pero yung mata at balikat niyang kumikindat. Nagsabi na pa rin. Sumisikat ang araw sa pisngi niyang maputi.
puti. Kumikinang ang birthmark sa gilid ng mata. Napaka-cute niya. Hindi ko rin inakalang darating si Sutianan. Ginawa to ng biglaan. Bahagyang tumingin ako sa gilid. Matagal na tumingin sa mukha ni Sutianan. Malalim ang tingin. Kaya pala number 1 siya. Ang galing talaga. Kakaiba ang level niya. Samantala, si Sutianan kalmado pa rin. Kinuha ang tiapot sa table ng sasakyan. Pinagpasa ng tsaa. Nagtimpla ng isang tasa. Umiti siya at iniabot sa akin. Sabi niya, "Lu kapatid, pag hindi nakikinig si Zihua, pwede mo siyang paluin para sa akin." Kalma lang akong tinanggap ang tsaa. "Su Chief, sobra ka naman. Tawagin mo na lang akong Lu." Kumaway si Sutianan. Sabi niya, "Hindi pwede. Bukas, maghahanda ako. Gagawa ng formal na bonding ceremony. Papapuntahin ko ang mga kilalang tao sa Tianjin City para maging witness." Uminom ako ng tsaa. Bahagyang humiti. Sabi ko, "Hindi na kailangan. Chief Su, bonding okay na. Basta alam natin ang nangyari. Hindi kailangang ipamalita." Medyo nagtaas ng kilay si Sutianan. Pero walang witness. Hindi pa tapos magsalita. Tumingin ako kay Suksya Onuan at Su Zihua. Umiti at sinabi, "May witness na dito." Biglang gumaan ang kilay ni Sutianan. Tumawa siya. "Tama nga, anak at si Zihua pwedeng witness." "Ayos, decided na tayo." Dalawang salita lang. Parang binagsakan si Su Zihua sa ulo. Automatikong lumingon siya. Tumingin sa labas ng bintana habang mabilis ang daan. Biglang gusto niyang tumalon sa sasakyan. Sa gilid ng mata niya, nakitang tawa pa rin ang kapatid. Inis niyang sinabi, "Anong tawa mo dyan? Huwag mong kalimutang tatawagin mo rin siyang uncle." Tumigil ang ngiti ni Suksya Onuan. Medyo nanginginig ang labi niya. Tumingin sa tatay. May luha sa mata ng batang babae. "Tatay, pwede ba huwag tawagin na uncle?" Mahaba ang huli ng salita. May cute na tono ng teenage girl. Aakmang magsermon si Sutianan. Biglang nakita ang koi handkerchief sa kamay ng anak. Pareho ang style ng binigay niya sa akin. Kuminang ang mata ng tatay. Malalim ang ibig sabihin. Depende kay Lu kapatid. Tatlong pares ng mata sabay tumingin sa akin. Nakadalangin ang kamay ni Suksya Onuan. Kumikindat ng parang butterfly ang pilik mata. Medyo nakapout ang pisngi. Parang nagmamakaawang kuting. Syempre pwede hindi tawagin. Bahagyang nag-twitch ang mata ko. "Yes." Umiti agad si Suksya Onuan. Nag-make face siya sa kuya niya. Nag-play ang sunlight sa buhok niya. Yung brown na buhok naging gold. Parang may glow effect siya. Bagsak ang mukha ni Su Zihua. Lungkot na lungkot siya. Sa sasakyan, siya lang ang nagka-trauma sa worldview. Tumawa si Sutianan. Tapos nag-usap kami tungkol sa training at advice. Naging lively ang kwento. Kinuha ni Sutianan ang isang aklat na tinatawag na paraan ng paggunita sa pagpapalakas ng espiritu at iniabot ito sa harap ko. Nag-alinlangan ako sandali. Sa huli tinanggap ko ang librong ito. Kahit medyo simpleng paraan lang ito. Siguradong hindi ito kasing antas ng paraan ng paggunita sa map ng mundo't buwan. Pero pwede ring makatulong ito sa akin bilang karagdagang ebidensya. Anyway, sayang kung hindi ko kukunin. Nang makita ni Sutianan na tinanggap ko, lalo siyang natuwa. Nagkwento pa siya ng tungkol sa mga lihim na lugar at sa pagsasanay. Nang ang araw ay lumulubog na, huminto ang business van sa lumang compound na tinitirhan ko. Bumaba si Sutianan at siya pa ang nagbukas ng pinto para sa akin. Habang nakikipagkamay, bumulong siya, Luxiandi. Sa mga susunod na araw maaaring may dumalaw mula sa Martial Arts Alliance. Kung sila ay mula sa pamilya ng mga sinaunang mandirigma. Tandaan, mag-ingat ka sa pakikitungo sa kanila. Mga sinaunang pamilya ng mandirigma. Nagliwanag ang aking mga mata, pero hindi na ako nagtanong pa. Tumango lang ako ng bahagya. Biglang napabuntong hininga si Sutianan. Ang kanyang pilak na buhok ay bahagyang gumagalaw sa simoy ng hangin. Sa totoo lang, ayaw ko talagang pagsamahin ka sa Youth Dancers League. Dahil, baka makabangga ka ng interes ng ilang sinaunang pamilya. Baka pahirapan kanila pagdating ng panahon. Sumandali siyang tumigil at mumiti. Muli siyang bumulong, pero naisip ko rin ito. Ang tunay na malakas, dapat harapin ang lahat ng balakid. Ang puro iwas, gawa lang ng duwag yon. Gusto mo ring sumali, di ba? Sige, sumali ka na lang. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pagkasabi nun, tinapik ako ni Sutianan sa balikat. Saka siya umalis. Ang kanyang anino sa ilalim ng araw, biglang humaba. Mag-isa pero matatag, tulad ng espada na handang bumunot. Tinitingnan ko ang lalaking ito na tuwid ang likod, parang isang paint tree. Napansin ko bigla sa kanya, ang nasirang sinulid sa loob ng kwelyo ng kanyang suit, at halos di makitang tagpi sa manggas. Sino kagaya niyang martial saint, na may malaking kapangyarihan, simple lang pala mabuhay. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko. Ang sikat ng araw, lumusot sa manipis na ulap, nagbibigay liwanag sa gilid ng mukha ko. Ang mga mata kong laging kalmado. Ngayon lang medyo nabagabag. Huling sinag ng araw, nagbigay ng gintong gilid sa aming dalawa. "Salamat," bulong ko. Nang lumiko na ang business van sa kanto, lumakad na ako papunta sa entrance. Sa dapit-hapon, mahaba din ang anino ko. Diretso sa direksyong tinahak ni Sutianan. Sakto, parang naglinya lang ang mga anino namin. Dumarami ang dilim sa gabi. Isa-isang nagsindi ang mga ilaw ng lungsod. Walang napansin ni isa. Sa isang matayog na gusali sa malayo, may isang babae na may pulang maskara ng demonyo. Nililinis niya ang binoculars gamit ang daliri. Nagmumukhang madugo ang kanyang pulang kuko sa dilim. Ang kanyang itim na bodysuit, kita ang kaseksihan ng katawan niya. Sa ilalim ng maskara, bahagyang nakangiti ang pula niyang labi. Isang mapanganib pero nakakaakit na ngiti. Mukhang interesante. Tahimik ang gabi, banayad ang liwanag ng umaga. Dahan-dahang iminulat ko ang mga mata ko. Parang may kumikislap na mga bituin sa kanila. Yung epekto ng paraan ng paggunita sa pagpapalakas ng espiritu. Totoo, hindi niya kalebel ang paraan ng map ng mundo't buwan. Mahina kong binulong, direkta akong nagtipo ng kulay asul na spiritual energy. Pero hindi naman pala kasing baba ng iniisip ko ang level nito. Sa ilang aspeto, pwede rin talagang basehan ang paraan ng mga monghe. May kakaiba rin siyang gamit sa ilang bahagi. Matapos ang isang gabi ng pagsasanay, kabisado ko na ang buong paraan ng paggunita. Para sa akin na nagmamay-ari ng paraan ng map ng mundo't buwan. Parang nagre-review lang ako. Parang estudyanteng naghahanda sa college entrance test. Pero bumabalik sa lessons ng high school, ang dali lang. Malumanay akong nagbuntong hininga, tapos naghanda ako ng simpleng almusal. Pagkakain ko, handa na ulit mag-training. Wala akong balak pumatay ng isda sa supermarket ngayon. Ayoko na maulit yung nangyari kahapon. Habang mag-uumpisa pa lang ako mag-training, may kumatok sa pinto. Medyo kumunot ang noo ko. Napaisip akong saglit, parang nagtataka. Sino naman to? Ang aga-aga pa. Dahan-dahan akong tumayo. Nagpaikot ako ng konting spiritual energy. Dinama ko lang sandali. Alam ko agad kung sino ang nasa labas. Pagbukas ng pinto, si Liu Ruyan, nakaputing dress siya. Espesyal siya ngayon, light makeup lang. May lipstick siya, hindi kasing pula kagaya ng dati.
dati. Medyo maputla tingnan, pati dating maayos niyang kulot na buhok. Simpleng ponytail lang ngayon. Kita, pagod na pagod siyang tignan. Parang ilang araw ng puyat at pagod. Nakatungo siya sa labas ng pinto. Parehong kamay nakapatong sa harap niya. Bitbit niya pa ang mainit-init na lunchbox. Kitang pinaghandaan pa niya ang tindig niya. Parang super maamo niyang tingnan. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, agad siyang tumingala. Yung mga mata niya, kitang-kita ang pagkapagod. Puno ng pula ang puti ng mga mata niya. May luha pa sa pilik mata, hindi pa natutuyo. Lucien, binibigyan niya ako ng mainit na pagkain. Malumanay ang boses niya. Di ka pa nag-aalmusal, no? Ito yung paborito mong xiaolongbao at soy milk. Special pa, half sugar. Medyo nanginginig ang boses niya. Sobrang banayad ang tono. Sa mga mata niya, parang may pakiusap na sobrang humble. Sinusubukan niyang gawing normal ang ekspresyon niya. Parang gusto niya ipakitang wala talagang nangyari sa amin. Tulad ng dati, parang walang nagbago. Parang dating-dati, malapit kami. Sino man makakita, malulungkot para sa kanya. Kahit sino'y maawa sa kanya. Maliban sa akin, walang reaksyon ang mukha ko. Tahimik ko lang siyang tinitingnan. Walang nababago sa mga mata ko. Parang nanonood lang ako ng napakasimpleng eksena. Matatag at malamig ang tingin ko. Kinilabutan si Liruyan. Pilit siyang ngumiti. Dahan-dahang ibinaba ang hawak niyang pagkain. Bulong niya, Lucien, sorry na, alam ko mali ako. Alam ko galit ka pa rin sa akin. Hindi ko sana pinaglalaruan ang usapan natin. Hindi sana ako nagselos. Akin ang pagkukulang, sorry talaga. Humina ng humina ang boses niya. Puno ng pagsisisi. Pag-uwi ko, pinag-isipang mabuti. Lalo lang akong nagmukhang tanga. Super tanga ko pala. Pagkabigkas niya, pak, nakikita ko si Liruyan, pinagsampal niya sarili niya. Malakas ang tunog ng sampal. May bakas agad ng kamay sa mukha niya. Tumingala ulit siya pagkatapos. Kitang-kita ang pagsisisi sa mga mata niya. Namumuo ang luha, malapit ng tumulo. Unti-unti siyang umiiyak. Mahinang sabi, Lucien, patawarin mo na ako. Please, dati mahal na mahal natin isa't isa. Ikaw, papalampasin mo na lang ba lahat ng alaala natin? Pinanood ko lang siya ng malamig ang pakiramdam. Nakakatawa lang sa akin. Dati siya ang dumidiri sa akin dahil amoy isda daw ako. Nung nalaman niyang malakas na ako, umiiyak na siya, nagmamakaawa na magbalikan. Ganyang kabilis siya magpalit ng ugali. Pati ang mga aktor sa Sichuan Opera, mahihiya sa kanya. Nakita ni Liruyan, malamig pa rin ang tingin ko. Bigla siyang nanlamig, pero patuloy pa rin siyang nakiusap, Lucien, hindi ko hinihiling bumalik lahat sa dati. Gusto ko lang bigyan mo ako ng isa pang sansa para maitama ko ang lahat ng mali ko. Pwede ba? Napangiti ako ng bahagya. Isang salita lang ang sagot ko, alis. Pagkatapos magsalita, handa na akong isara ang pinto. Sandali, nakita ni Liruyan ang nangyari. Agad siyang lumuhod sa sahig. Ipinilit ang ulo sa pagitan ng pintuan. Tumingala siya at nagmamakaawa kay Lucien. Pakiusap, huwag mo akong palayasin. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tapos bigla, isang kaakit-akit na boses. Matamis na tunog mula sa hagdan. Honey, sino ang babaeng ito? Bakit nasa pintuan ng bahay natin? Parang punong-puno ng tamis ang boses. Parang malambot na balahibo. Dahan-dahang dumampi sa tenga. Bawat salita nakakaakit. Pagkatapos magsalita, nagulat kami ni Liruyan. Tumingin kami pababa sa hagdan. Sa sulok ng hagdan, isang babae na nakaitim na bodycon dress. Nakahilig siya sa railing na parang tamad. Mahabang mga binti na naka-black stockings. Isa 0 sentimetro ang taas ng takong. Mas kaakit-akit ang hugis ng binti. Mas nakakaakit ang kanyang mukha. Bahagyang nakataas ang mata. Nakakaakit ang titig. Parang kaya niyang kunin ang kaluluwa mo. Matangos ang ilong. Pula ang labi, parang may laway. Bahagyang nakataas ang ngiti. Mukhang relaxed pero confident. Tinitigan siya ni Liruyan. Agad sumimangot ang kilay. Lalo na sa tawag ng babae kanina. Lalo siyang nalito. Tinawag niyang honey si Lucien. Habang nagtatanong si Liruyan, naglakad na ang babae papalapit. Tumunog ang takong taktak sa sahig. Para itong babala, naglakad ang babae papalapit. Nung yumuko siya, nahulog ang wine red na buhok. Mas nakakaakit ang mukha niya. Saan galing ang babaeng ito? Bahagyang humiti ang kanyang pula na labi. Matangkad sa tingin kay Liruyan. May tantya ng hindi paggalang sa mata. Ganito lang itsura mo. May lakas kang manggulo sa akin. Honey, wala bang salamin sa bahay? May ihi ka siguro. Balik ka na at titigan mo sarili mo. Namula at namutla kaagad ang mukha ni Liruyan. Nag-clenched ang kamao niya. Biglang tumayo. Doon lang niya napansin. Mas mataas ang babae ng kalahating ulo. Maging itsura, katawan, at attitude. Mas maganda ang babae kaysa sa kanya. Balak mo pang makipag-away, mas lalo pang hindi magalang ang ngiti ng babae. Tumingin siya sa akin. Nagbago ang boses, sweet na tinawag na honey. Tingnan mo siya, gusto niyang saktan ako. Tulungan mo akong disiplina siya. Tumingin din si Liruyan sa akin. Namumula ang mata. Nagpipigil, tinanong si Lucien. Sino ba talaga ang babaeng ito? Hindi inaasahan ni Liruyan. Ilang araw lang akong nawala, ang dami na agad sa paligid mo. Una, yung kapatid ng Deputy Director ng Mystery Exploration Bureau. Ngayon hindi ko alam kung sino to. Tinatawag kang honey agad. Liruyan, sobrang galit at nanginginig ang katawan. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. May matinding kaba sa puso. Biglang naisip niya, maraming babae online ngayon. Tawag lang ng tawag kay Lucien ng honey. Baka isa siya sa kanila. Ako ay nananatiling kalmado. Parehong salita, umalis. Napipigil ang galit ni Liruyan. Gusto na niyang umalis, pero hindi siya sumusuko. May chance sana siyang tumaas na status. Pero siya mismo ang nagpalabo ng pagkakataon. Wala na ring backup kay Liu Tianhao. Ako na lang ang pwede niyang sandalan. Kahit kaunting pag-asa, hindi susuko si Liruyan. Yung babaeng naka-bodycon dress, yumakap sa braso ko. Dinikit ang dibdib niya sa akin. Narinig mo, pinapaalis ka ni honey. Binaon ni Liruyan ang kuko sa palad. Titig na titig sa babae. Nakakita siya ng tattoo sa collarbone. Isang butterfly na parang lilipad na. Elegant ang liig, parang swan. Pinakapangit ang mga mata. Bahagyang nakataas ang dulo ng mata. May sexy na dating pagtumitingin. Parang fox lady siya. Tinignan ng masama ni Liruyan ang babae. Alam niya sa puso. Andito si Jiang Mei ngayon. Hindi niya maayos na makikipag-usap sa akin. Lucien, tandaan mo. Mahal kita palagi. Babalik ako after ilang araw. Pagkatapos magsalita si Liruyan, nilagay ang lunchbox sa shoe cabinet. Umiiyak na tumalikod. Umalis na siya na umiiyak. Pero sa susunod na sandali, kinuha ng babae ang bag. Binato niya sobrang
lakas. Tumama kay Liu Ruyan. Mainit na soy milk. Napahiyaw si Liu Ruyan sa sakit. Walang hiya ka talaga. Kanina tinangkang akitin si Honey habang wala ako. Sige, pero may next time pa. Gusto mo pang ulitin. Sinasabihan kita, pag bumalik ka pa dito sa bahay namin, kada makita kita, sasaktan kita. Walang pakialam na sinabi ng babae. Hindi na kayanin ni Liu Ruyan. Biglang bumigay. Tumulo agad ang luha. Parang rumaragas ang baha. Galit, lungkot at sindak ang mata. Kung kanina ay konting drama lang ang iyak, may bahagi red na pag-arte. Pero ang luha ngayon totoo na. Ang soy milk, sobrang init. Sana hindi ko pinagamit ng dermal bag sa boss. Masama ang tingin ni Liu Ruyan sa babae. Mahigpit niyang kinagat ang likod ng ngipin. Umalis na siyang pabigla-bigla. Pag wala ng tunog ng paa, agad binitawan ng babae ang braso ko. Umatras ng isang hakbang. Nagpakita ng pasensya sa ngiti. Sorry, sa tingin ko hindi mo siya gusto. Kaya nag-acting ako ng ganito. Hindi ka naman magagalit, di ba? Inabot niya ang kamay niyang may itim na nail polish. Magpakilala tayo ng maayos. Ako si Jiang Mayer. Kakilipat ko lang kahapon sa harap ng unit mo. Ako ang bago mong kapitbahay. Bahagya akong napakunot noo. Sumilip ako sa kwarto sa kabila. Matagal nang walang tumira sa kwartong iyon. Di ko akalaing na ipaupa na pala kahapon. Pagkatapos niyon, tiningnan ko ulit ang babaeng biglang lumitaw. Sa malapitan, may isang maliit na nunal siya sa gilid ng ilong. Nagdadagdag na misteryo sa kanyang mukha. Lalo siyang nagiging kakaiba at matapang. May banayad na amoy ng mandorla mula sa kanya. Mahina pero tumatatak. Bagamat maiksi lang pakilala ko. Wala akong balak makipagkamay. Walang pake si Jiang Mayer. Binawi niya ang kamay at ngumiti. Yung una, ex mo ba yon? Ang sama ng taste mo. Habang nagsasalita, hinawi niya ang mahabang buhok niya. Lumantad ng bahagya ang cleavage niya sa galaw na iyon. Parang bangin. Pero napansin ko, sa kanang palasingsingan niya, may kakaibang singsing siyang suot. Pulang-pula ang batong nakalagay sa gitna. Parang may gumagalaw sa loob. Gusto mong magkape sa bahay ko? Biglang lumapit si Jiang Mayer. Hiningang amoy bulaklak. Consider it thank you for helping me paalisin yung istorbo. Medyo napapikit ako. Ganitong distansya. Rinig na rinig ko ang amoy ng pabango niya. Pero may bahagyang amoy ng dugo. No, salamat, umatras ako. Diretsong isinara ko ang pinto. Sa labas ng pinto, hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Jiang Mayer. Lalo pa siyang naging malandi. Tumayo siya sa hallway. Banayad na gumalaw ang ilong niya. Parang hinahanap ang naiwan kong amoy sa hangin. Ang lamig mo naman. Mahinang bulong niya. May halong kakaibang saya ang boses. Dahan-dahang pumikit si Jiang Mayer. Mahabat kulot ang pilik mata niya. Nagbibigay ng aninong maliit sa pisngi niya. Bahagyang nakabuka ang mapulang labi. Suminghot ng halos di marinig na buntong hininga. Pagdilat niya, sa malandi niyang mga mata, may kakaibang. Pula na kumikislap, dinilaan niya ang sariling labi. Parang ninanamnam ang lasa. Parang iniisip pa yung sarap. Sa galaw na iyon, para siyang pusang kontento pero delikado. Tamlay pero may banta. Pagliko niya, kumalampag ang takong. Kitang-kita ang kurba niya sa itim na paldang hapit. Lalo siyang napansin sa sikat ng umaga. Tumigil siya sa tapat ng pinto. Isinaksak ang susi sa seradura. Umalingasaw ang amoy ng amag mula sa pinto. Pagbukas, tanging kalungkutan ang sumalubong. Walang laman ang sala kundi folding chair. May ilang kahon sa isang sulok, di pa nabubuksan. Nakakortina ng mahigpit. Pumatak ang araw sa makapal na kortina. May malabong liwanag sa sahig. Sumara ang pinto ng may tunog. Umiingay ang tunog sa loob ng walang tao. Kinulong nito ang lungkot sa loob. Dahil kay Liu Ruyan, wala na akong ganang mag-training. Nawala na ang mood ko para magdasal. Nag-ayos lang ako saglit. Isinuot ang cap at itim na maskara. Lalabas sana ako para maglakad. Bago lumabas ng bahay, tumingin ulit ako sa pinto sa kabila. Sandaling lumabo ang mata ko. Pagkatapos ay lumakad na papalayo. Naglalakad sa kalsada. Buti na lang wala na ang mga masisiging fans. Ang saya ko ngayon. Pakiramdam ko ang aliwalas ng araw. Pati ang ihip ng hangin parang malaya. Pero bigla, nagring ang telepono. Si Suzy Hua ang tumatawag. May nangyaring masama kay Luchen. Sa kabilang linya, mabigat ang tinig ni Suzy Hua. Ano nang nangyari? Tanong ko, pumunta ka sa Candy Village. Sandaling tumahimik si Suzy Hua. Hindi ko pwedeng sabihin lahat sa phone. Okay, pumara ako ng taxi. Dumiretso ako sa Candy Village. Mula sa malayo, mahigpit ang sitwasyon sa labas. Handa ang mga SWAT na armado. May tape sa paligid, walang labasan, walang pasukan. Sa malayo pa lang, ramdam na ang kakaibang aura ng mga dancers. Matagal nang naghihintay si Suzy Hua. Pagkakita sa akin, dali-dali siyang lumapit. Diretso kaming naglakad. Walang sagabal papasok ng isang bahay sa loob ng village. Mas mahigpit pa ang security dito. May dalawang matipunong dancer sa labas ng pinto. May special energy barrier din sa paligid ng bahay. Sumama ako kay Suzy Hua papasok. Sumalubong agad ang matinding amoy ng dugo. Nakakaduwal. Sa gitna ng sala, isang matandang bangkay ang nakahiga sa sahig. Wasak na ang bungo niya. Halo na ang utak at dugo sa sahig. Pumirmi na ang mga dalawang likido, kulay madilim na pula. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, lalo lang naging nakakatakot. Hawak pa rin ang bangkay ang ulo niya pasuntok. Nakaunat ang limang daliri. Parang kumakapit pa sa huling hininga. Bigla akong napatingin ng seryoso. May konting gulat akong naramdaman. Nakilala ko agad siya. Katulad ng araw na iyon, isa siya sa siyam na fighter sa Secret Realm. Alam kong malakas din siya. Di ko akalaing patay na siya dito. Mabilis kong tiningnan ang paligid. Sinuri ko agad ang buong kwarto. Ayos ang mga gamit sa loob. Walang bakas ng labanan. Pati ang dugong tumalsik. Yon na rin ang sabi. Ito ang primary scene. Dahil sa maraming taon ng karanasan at obserbasyon. Halos automatic na-analyze ko agad. Nagpakamatay siya. Mahinang sabi ko. Biglang lumingon si Suzy Hua. Nagulat siya. 3 oras nag-imbestiga ang task force. Para masigurong suicide ito. Ako, isang tingin lang, alam ko na. Paano mo nalaman? Tinuro ko ang kanang kamay ng matanda. May namuong dugo sa palad. Namaga ang mga kasukasuan. Palatandaan ng matinding pag-ensayo ng kamay. Tinuro ko rin ang dugong nagkalat sa paligid ng bangkay. Kung pinatay siya, di ganyan kapantay ang direksyon ng dugo. At lumuhod ako. Tinuro ko ang maliit na marka sa sentido ng matanda. May natirang kakaibang enerhiya dito. Siguro ito ang iniwan nung nagdadalawang isip pa siya. Napanganga si Suzy Hua. Pati sila forensic team, di napansin to. Lahat ng detalyeng ito. Makalipas ang ilang sandali, tumango si Suzy Hua. May paggalang sa tono niya. Tama, mukhang suicide nga. Malalim ang aking tingin. Ano talagang nangyari? Siya si Cheng Lin. Malalim na nag-inhala si Suzy Hua. Isa sa siyam na dancer na pumasok sa Secret Realm noon. Tumango ako. Seryoso ang mukha ni Suzy Hua. Dahan-dahan siyang nagkwento. Inoimbestigahan ko noon ang Secret Forest Realm. Bakit biglang tumaas ang energy level? Plano ko tanungin yung siyam na pumasok ng realm. Gusto kong ipatawag silang lahat sa station. Pero si Cheng Lin na lang ang kulang.
Nung napansin kong may mali, may nag-report na may patay dito. Doon ko lang nalaman. So, lumalabas na namatay na pala si Cheng Lin noong 2 gabi na ang nakalipas. At nagpakamatay siya. Dito ang mismong pinangyarihan. Medyo napakunot ang noo ko. Puno ng duda ang aking tingin. Ano ang motibo? Sandaling nag-isip si Suzy Hua. Sabi niya, sa ngayon, iniisip namin na gawa ito ng grupo ng Chanren. Itong matandang ito, malamang ay miyembro ng Chanren na sumasayaw. Dahil hindi niya natapos ang misyon niya, kaya siya nagpakamatay dito. Chanren Organization. Muli akong napakunot ng noo. Malalim na nagbuntong hininga si Suzy Hua. Maingat niyang ipinaliwanag, Chanren Organization. Grupo ito ng mga mandirigmang ayaw magpasakop sa Martial Alliance. At sila mismo ang nagtayo nito. Akala nila ay mas angat sila sa iba. Mababa ang tingin nila sa mga ordinaryong tao. Lahat ng desisyon nila batay sa lakas at sa mga warrior lang. Napakahigpit ng hierarkiya sa loob ng grupo. Sobrang daming rules. Matapang at malupit silang kumilos. Ilang taon na silang lihim na kumakalaban sa amin. Parang ahas na nagtatago sa dilim. Laganap na sila sa kung saan-saan. Ang hirap nilang bantayan. Ang presensya nila, banta sa kaayusan ng buong mundo ng mga mandirigma. Malaki ang banta nila. Pagkatapos ng paliwanag ni Suzy Hua, tahimik akong tumango na parang may iniisip. Pero hindi ko pa rin maintindihan ang ginawa ng matanda. Dahil lang ba hindi natapos ang misyon? Kaya agad nagpakamatay? Seryosong tumango si Suzy Hua. Sobrang higpit ang mga level at rules ng Chanren Organization. Kapag pumalpak sila sa misyon at hindi sila nagpakamatay, mas malala pang parusa ang naghihintay sa kanila. Naguguluhan pa rin ako. Ni hindi ba nila inaalis ang bangkay at basta na lang iniiwan dito? Nang marinig niya iyon, may galit na lumitaw sa mata ni Suzy Hua. Bahagya niyang pinisil ang kamao niya. Mukhang ginagawa nila iyon para mang-udyo. Ganyan ang madalas nilang gawin. Gusto lang nilang takutin tayo sa ganitong paraan. Pinapakita nila ang lakas nila. Tinanong ko ang huli kong tanong. Paano naman nila nagawa na may tago ang energy level ng Secret Realm? Halata sa mukha ni Suzy Hua ang pagsisisi. Malalim siyang nagbuntong hininga. Inoopsyohan ko pa yan. Sana hindi nila ginamit ang bato ng limot. Kung nagkataon, mahirap na yan. Bato ng limot. Mahinang ulit ko ang pamilyar na pangalan na iyon. Isang bihirang bato na kayang itago ang energy level ng Secret Realm. Sobrang mahalaga at pambihira. Paliwanag ni Suzy Hua. Sa ngayon, sa Kunlun Secret Realm lang ito pwedeng mahanap. At ang Kunlun Secret Realm, kailangan pa ng Martial Alliance para makapasok doon. Kung nakuha nila ang bato ng limot, ibig sabihin pati ang Martial Alliance ay na-infiltrate na nila. Mabilis na kumurap-kurap ang aking mga mata. Tinitigan ako ni Suzy Hua. Seryoso siyang nagsalita. Sa madaling salita, ang may kakayahang magpatiwakal sa matanda ay siguradong mataas ang katungkulan sa Chanren Organization. At posibleng nasa Tianxu City na rin sila. Kasi may emergency sa headquarters. Umuwi na ang tatay ko. Kaya dapat mag-ingat ka habang wala siya. Napatingin ako sa bangkay, nag-iisip. Isang grupong kayang magpa-suicide ng mga tao. Tiyak na may something na nakakatakot. Tumawa akong sang-ayon. Saka lang napabuntong hininga ng kaunti si Suzy Hua. Buti ganyan ang iniisip mo. Nagiging kampante ako ngayon. Bago umalis si tatay, hiniling niya na magsimula agad ako ng pangalawang live stream. Balak kong magsimula after 3 days. Lugar. Sa isang level C na Secret Realm 100 kilometro mula Tianxu City. Misty Swamp. Pagkatapos sabihin iyon, biglang nag-iba ng ekspresyon si Suzy Hua. Parang naglalambing. Kitang-kita ang excitement niya. Uncle Lu, sana talagang makapunta ka ha. Nakasalalay sa iyo ang second live stream sa Tianxu City. Napataas ako ng kilay sa tawag niya. Mas matanda sa ng 5 taon si Suzy Hua. Pero parang sanay na siyang tawagin akong uncle. Pupunta ako. Sagot ko ng simple. Sobrang natuwa si Suzy Hua. Ayos. Siguradong tagumpay ang second live stream. Napangiti ako. Mahinahon ko ring tinanggihan ang alok niyang ihatid ako. Sinabi kong gusto ko lang maglakad-lakad. Habang pabalik na sa syudad, may kakaibang pakiramdam akong hindi mawala. Yung insurance agent, may kakaibang presence. At kakaiba ang pagkamatay ni Cheng Lin. Pati nabanggit na natural na grupo ni Suzy Hua. Parang konektado lahat ng ito. Sa pagliko ko sa kanto, bigla akong napatigil. Sa ilalim ng streetlight, may taong nakaitim na trench coat. Nakasandal sa ilalim ng kanyang apartment building. Ang wine red na mahabang buhok niya, sumasabay sa hangin. Siya yung babae kaninang umaga na si Jiang Mir. Tumingin siya sa akin pataas. Nakaisa serotisik na takong, naglalakad ng mapanukso. Sa bawat hakbang, umaalog ang body ko na itim na palda. Kitang-kita ang kanyang kurba sa balakang. Kuya, bahagya niyang binuka ang mapulang labi at parang napakatamis ng boses niya. Bibili ako ng mga gamit sa bahay. Pero hindi ko kabisado dito. Pwede mo ba akong samahan mag-ikot? Bahagya siyang tumagilid habang nagsasalita. Bumagsak sa balikat niya ang wine red na buhok. Bahagya niyang hinawi ang buhok gamit ang kanang kamay. Lumantad ang mahaba at makinis niyang lid at ang collarbone niyang may tatoo ng paru-paro. Saglit akong tumingin sa kanya. Mas nakakaakit ngayon si Jiang Mir kumpara kanina. Ang dark red eyeshadow niya, nagpapatingkad lalo ng kanyang fox-like na mga mata. Ang lipstick naman niya, glittery cherry color na ngayon. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Pinakapansin-pansin ay ang manipis na itim na stockings niya sa binti. Sa ilalim ng streetlight, aninag ang kutis niya. Dapat aminin, marunong siyang gumamit ng sarili niyang ganda. Kada kilos niya, lumalabas ang alindog. Napansin niyang pinagmasdan ko siya. Napatawa si Jiang Mir, piking ang mata. Naglalambing ang tingin niya. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Binagalan pa niya ang tono ng salita. At sa mga mata niya, puno ng lambing. Na-fall ka na ba kay ate? Ibinaba ko na ang tingin ko. Sabi ko ng simple, may bus stop 200 meters sa unahan. Sakyan mo ang bus number 2, 3 hinto lang, nandoon ka na sa Darunfa. Pagkatapos noon, aalis na sana ako. Sandali lang, mabilis na humarang si Jiang Mir. Tinakpan niya ang daan ko. Nagpa-cute siya na parang nalulungkot. Bibili ako ng maraming bagay. Itinuro niya ang kanyang manipis na pulso. Ang kanyang mga mata ay kaakit-akit at mapanukso. Tinitigan niya ako na parang kaawa-awa. Kaya mo ba talagang tiisin na makita akong mahina? Dala-dala ang ganito karaming gamit. Tumingala siya ulit sa nagdidilim na langit. Nagkunwaring natatakot. Malapit nang magdilim. Delikado ako mag-isa. Hindi ka ba nababahala? Tumango akong nag-iisip. Nga naman. Nagliwanag ang mata ni Jiang Mir. Agad siyang lumapit. Ang amoy ng mandala ay kumalat mula sa kanya. Samahan mo na ako. Biglang nangyari ito. Nilabas ko ang isang card mula sa bulsa at inabot sa kanya. Naguguluhan si Jiang Mir nang tanggapin ito. Ito pala ay card ng Darunfa. Walang laman pero
Pwede mong gamitin para libreng delivery. Kalma kong sinabi, hindi mo na kailangan magdala ng gamit. Wala nang aalalahanin sa dilim. Pagkatapos, lumihis ako sa natigilang Jiang Mayer. Sinabi ko, gamitin, saka ibalik. Nakatayo si Jiang Mayer. Pinapanood akong lumayo. Bahagyang nakabuka ang labi. Tumingin siya sa card sa kamay. Tumingin siya ulit sa di lumilingon kong likod. Biglang napatawa siya ng mahina. Interesante, bulong niya. Ninisian niya na parang may panganib. Walang nang tumanggi sa akin ang 2 beses. Umiihip ang hangin sa gabi. Pumatong ang asul na apoy sa card sa kanyang kamay. Naabo agad ito. Pero ang kakaiba, walang bahid ng paso sa kanyang daliri. Hindi marunong magpasalamat. Pinikit ni Jiang Mayer ang mga mata niya. Matamis ang tinig, pero malamig. Dapat kitang turuan ng leksyon. Huling tingin niya sa kinaroroonan ko. Tumalikod siya sa kabaligtarang direksyon. Tumunog ang takong sa sahig. Bawat hakbang, puno ng pigil na galit. Nilabas niya ang phone. Mabilis nag-type ng target. Mataas ang alerto. Suggest backup plan. Pagkatapos mag-send, tumigil siya bigla. Nilabas ang maliit na salamin. Maganda pa rin siya sa refleksyon. Ang luha sa sulok ng mata, mas kaakit-akit. Hindi nabawasan ang charm. Naguluhan siya at napakunot noo. Umiti ulit na may kumpiyansa. Mukhang mahirap itong taong ito. Mas mahirap, mas exciting. Ibinulsa ang salamin. Habang umiindak, patuloy siya sa paglakad. Sa dilim ng gabi, unti-unting nawala ang kanyang anyo. Ang anino lang ang natira, humahaba sa ilalim ng poste. Hanggang sa mapag-split ng kakaiba ang anino. Isa ay eleganteng katawan niya. Ang isa, parang halimaw na kalahating tao, kalahating ahas. Pakpak at kuko, nakapinta sa pader. Pagkalipas ng 3 araw, puno ng tao sa harap ng Tianshui Exploration Bureau. Katatapos ko lang lumabas sa gate, nag-ingay ang mga tao, parang alon ang hiyawan. Maraming kamay nagtaas ng autograph at phones. Piliting abutin ako, nasa may hagdan ako. Sinag ng araw, nagdala ng gintong glow. Simple, itim ang suot kong battle suit. Sword na malakaraniwang fish intestine sa likod. Lucien, pa-autograph. Picture naman, isa lang. Kuya Lucien, tumingin dito. Mga dalagang nagtaas ng paa, maputlang mukha, sobrang excited. Buti na lang, disiplinado ang Exploration Bureau. Ang fans, tunay na humahanga lang. Hindi naman sobrang wild, hindi rin ako tumanggi. Nagpicture ako sa kanila, isa-isa. Nagbigay pa ako ng kaunting autograph. Sa huli, bago dumating sina Suzy Hua at Suksya Onuan, nagkawatak-watak na ang mga tao. Sa daan, malayo pa lang, kumaway si Suzy Hua at sumigaw. Halos nagpatakbo. Tumakbo siya papalapit. Tindig ang uniform niya ngayon. May kikislap na badge sa dibdib. Mukhang elite official. Tahimik na sumunod si Suksya Onuan sa kuya niya. Bagong light blue battle suit ang suot niya ngayon. Mahaba ang buhok, ponytail ang style. May sword sa baywang. Nakita niyang tumingin ako. Umiti siya. May cute dimples. Good morning. Tatlong magkakasama pumasok sa Exploration Bureau. Dumaan sa mahabang koridor papunta sa office. Isinara ni Suzy Hua ang pinto. Agad na binaba ang boses. Uncle Lu. May pumunta bang martial arts alliance these days? Umiling ako. Wala. 3 araw, hindi ako lumabas. Nag-focus ako sa pagtitraining ng Mountain River Sun Moon. Pansin thoughts. Maski work ng shark, pinahinto muna. Nag-relax si Suzy Hua. Mukhang dumaan lang sila for duty. Naguluhan ako. Pinaliwanag niya, 2 araw ang nakakaraan. May martial arts alliance galing Yanjing na dumating. Kinuha yung profile mo. Nag-invento ako ng konting info, pinaalis sila. Hindi akalaing umalis sila agad. Nag-isip ako, martial arts alliance. Ang grupo ng ancient martial families. Totoo ngang naghanap sila sa akin. Hayaan mo sila. Pumalakpak si Suzy Hua. Sige, alis na tayo. Expedition at Live Team. Andun na sa Misty Swamp. Lumabas ang convoy sa city. Labas ng bintana, mula buildings, naging forest. Mas makapal na gubat. 1 oras, sinong nakarating na? Dumating sila sa location. Misty Swamp. Sa entrance, matindi ang cordon ng SWAT na may armas. Sa labas ng security line, mata ng tao, nakatingin sa loob. Pag nakita ang convoy ni Suzy Hua, nag-ingay agad ang tao. Lucien, andito na si Lucien. Basta may Lucien. Safe ang exploration. Huling time, si Lucien rin ang sumira ng Secret Realm. Minor level lang ito. Excited sa performance ni Lucien ngayon. Pero wag mag-relax. Nabalitaan kong sa Misty Swamp, maraming martial artists nawawala. May master na 4th stage na 9 blood value. Matindi ang martial artists. Ako, si Lucien kayang pumatay ng 5th level monster. Minor Secret Realm lang ito. Go Lucien. Magpakasal kay Lucien. Bakit gusto mong kunin ang kalahating power ni Lucien? May fans na nagtaas ng banner sa crowd. May reporter na may camera. May nagbebenta pa ng Lu Chen style fish intestine sword. Pagbaba ko sa kotse, halos sumabog ang ingay. Ready ang host babae. Nakatutok ang camera sa akin. Mga viewers, ito na si Lu Chen na hinihintay ng lahat. Siguradong natatandaan nyo pa ang epic scene ng opening the Heaven Sword. Ngayon, sa Misty Swamp, ano kaya ang sorpresa na dala niya? Habang pinoprotektahan ako ni Suzy Hua sa crowd, nagmamadali siyang mag-introduce ng mahina. 7 tao ang expedition team ngayon. Lahat kilala sa Tianshui. Andun si Liu Tianhao. Pagkakita sa akin, agad siyang umiti ng patago. Kuya Lu, parang henchman, napatingin ang ibang dancers. Bahagya lang akong tumango. Parang nakatanggap ng utos si Liu Tianhao. Tumindig siya ng tuwid. Nagpasikat siyang tumingin sa lahat. Para bang sinasabing tingnan nyo, ito ang kuya ko. Mas kakaiba ang tingin ng mga sumasayaw sa paligid. Bawat isa ay may kinakatawang grupo sa likod nila. Mahinang sinabi ni Suzy Hua, habon nila ang Sogra sa Secret Realm. Nakakatulong ang damong ito sa lakas ng isip. Malaki ang epekto nito sa breakthrough ng level 5. Halos di mabili sa merkado kahit mahal. Kaya kung hindi sila makinig, pwede mo silang disiplinahin. Huwag kang magalala sa akin. Sinuri ko ang lahat. Iba ang mga sumasayaw ngayon kaysa dati. Medyo mas matanda sila. May mga batang galing sa kilalang pamilya na nakasuot ng custom na armor. May mga elder na may mahal na jade pendant. Ang kilos nila ay mayabang. May tingin ng pagiging mataas. Bakit hindi sila pinatanong noong una? Kinalmot ni Suzy Hua ang kanyang ulo. Akala ko 4th rate lang ang Secret Realm sa madilim gubat. Hindi ko inisip na kailangan sila. Kaya tinanggihan ko ang ibang martial artist mula sa pamilya. Para hindi magmukhang mahina ang Tianshui Secret Bureau. Nagmuni-muni ako. Biglang sinabi ni Suksya Onuan, kuya, gusto ko ring sumali sa adventure na ito. Pagkarinig niya nito, hindi na pinansin ni Suzy Hua ang inis niya. Nagulat siyang sabi, sasama ka sa Secret Realm. Tumango si Suksya Onuan. Matatag ang tingin niya. Ayoko maging bulaklak sa greenhouse. Gusto ko ring lumaban. Twisted ang labi ni Suzy Hua.
Masama ang sagot niya, ano bang laban-laban mo? Manatili ka na lang dito. Di napipigil, tumayo ng matikas si Suksya Onuan, minamaliit mo ako. Martial artist din ako ng Three Realms. Hindi ako mas mahina kaysa sayo. Parang kutsilyong tumusok sa puso ni Suzy Hua ang sinabing iyon. Sandaling nabigla siya, sa huli ay malungkot siyang napabuntong hininga. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Mas mataas ang talent at cultivation niya kaysa akin. Lagi niya itong kinikimkim dahil mahina ang talento niya sa cultivation. Kaya nagsisikap siya sa ibang bagay. Gusto niyang makamit ng tagumpay para sa ama. Kaya napunta siya sa Tianxu City. Sabi pa ni Suksya Onuan, bumaling siya sa akin. Malaki ang mga mata niyang kumikislap. May proteksyon ako kay Luchen. Safe ako. Nag-makeup siya ng kaunti ngayon. Nagpasigla lalo ng maskara ang mata niya. Sumisinag ang araw sa pagitan ng dahon. May mga liwanag sa mukha niya. Mukhang malinaw at maputi ang balat niya. Naguguluhan si Suzy Hua, pero kuya, hinila ni Suksya Onuan ang manggas niya at yumani. Ayoko magtago palagi sa proteksyon ninyo. Kailangan ko rin lumago. Sa huli natalo si Suzy Hua. Malumana siyang tumingin sa akin, Lu Uncle. Pinagkakatiwala ko ang kapatid ko sa'yo. Tumingin ako sa mata ni Suksya Onuan, tumango ako. Okay. Masayang tumalon si Suksya Onuan. Umikot ang kanyang ponytail sa hangin. Binigyan ako ni Suzy Hua ng backpack. May antidote yan. Sa Misty Swamp, di ko kailangan, winalis ko ang kamay ko, ang mga lason. May gamot palagi sa loob ng 5 hakbang. Mabigat lang dalhin ang ganito. Napatalon si Suzy Hua saglit. Napangiti siya, tama nga, sobrang extra para sa iyo. Sa utos ni Suzy Hua, nagtipon ang expedition team. Masiglang inanunsyo ng host sa camera. Mga viewers, malapit nang magsimula ang pangalawang Secret Realm Live ng Tianxu. Sundan natin ang lakad ni Luchen at ang lens ng Live. Sabay nating tuklasin ang Misty Swamp Secret Realm. Paikot-ikot na portal na kulay green ang entrance. May malabong fog sa paligid. Medyo naririnig ang kakaibang tunog mula sa loob. Ako ang unang pumasok. Sumunod agad si Suksya Onuan. Ang iba pang sumasayaw pumasok din sunod-sunod. Pagpasok mismo, dumampi ang mainit at basang hangin. Walang katapusang lachian ang nasa harap. Mababa ang grayish na fog. Less than 0 meters ang visibility. Lambot ang putik sa ilalim ng paa. May lumalabas na mga bula paminsan-minsan. Naglalabas ng mabahong amoy pagputok. Sumunod ka sa akin, sabi ko kay Suksya Onuan. Tumango ang dalaga. Tahimik siyang sumunod sa likod. Nakalabas na ang fence word niya. Alerto siyang tumitingin sa paligid. Dahan-dahan ang paglakad ng team. Agad silang natabunan ng makapal na fog. Sa mga lugar na di nila makita, sa gitna ng lasyan, may mga mata na pula ang dahan-dahang bumubukas. Parang pader ang dense gray-green na fog. Mabigat sa ibabaw ng lahat. May mga bula na lumalabas sa lasyan. Pagsabog ng mga bula, sumabog ang mga yellowish toxins. Matapang ang amoy na parang sulfur. Habang lumalalim, mas nagiging pangit ang amoy. Kung normal lang ang tao dito sa lason, pag tumagal maaring himatayin. Pwede pang ikamatay. Pero puro martial artist ang nandito. Di naman sila masyadong naasiwa. Mas problema nila ang mabaho at putik sa ilalim. Napapailing lahat. Sa grupo, isang batang may custom na battle suit. Nagsimula siyang masuka. Disgustong tiningnan ang putik sa boots niya. Pinagalaw ang wrist niya. Binalot ng blood energy ang mga paa niya. Kumadlang sa putik. Sinundan ng iba. Nagningning ang iba't ibang blood energy. Tumingin ako pabalik. Bahagyang nakakunot ang noo ko. Sanay sa luho ang batang mayaman. Sayang ang blood energy na ginagamit nila para lang sa malinis na sapatos. Bawat blood energy ay pwedeng magdesisyon ng buhay o kamatayan dito. Lalo na sa delikadong secret realm. Hindi ko na sila sinabihan. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa kanila. Napatitig ako kay Suksya Onuan. Medyo nagulat ako. Basa ang pisngi ng dalaga sa fog. May buhok na dumikit sa noo. Madumi na ang boots niyang may puti. Pero hindi siya gumamit ng blood energy. Alerto pa rin ang mata niyang maliwanag. Medyo nanginginig ang sword niya sa kamay. Handa siyang sumugod anumang oras. Napansin niya ang mata ko. Tumingala si Suksya Onuan. Mas maliwanag ang mata niyang almond sa fog. Parang dalawang kislap ng bituin. Nakikita ko ang sarili ko. Pumikit siya ng mabilis. May pabirong ngiti sa kanyang labi. Lumabas ang dalawang maliliit na dimples. Mahinang tumango ako. Tumalikod ako at muling nanguna. Sobrang baba ng visibility sa lesion. Kahit sa antas kong 5th stage na mandirigma, kita ko lang ang loob ng 20 metro. May lumalabas na mga kalusko sa makapal na ulap. Parang may gumagapang sa putikan. Sumunod kayo agad, sabi kong seryoso. Mahina ang boses ko, pero malinaw na narinig ng lahat. Walang naglakas loob bumagal. Lapit agad silang lahat. Bagamat sanay sila sa komportable ng buhay. Hindi sila tanga. Alam nilang ligtas lang sila kapag kasama ako. Biglang huminto ang mga paa ko. Ay! Di nakapaghanda si Suksya Onuan sa likod ko. Diretso sumalpok ang mukha niya sa likod ko. Inhawakan niya ang namumulang noo habang umatras. Na-realize niya ang nangyaring lapit. Namula agad ang pisngi ng dalaga. Pati ang dulo ng tenga niya inamula. Wala akong oras para sa ganyan. Mabilis kong inikot ang pulso ko. Sa paghugot ng fishcut sword, isang pilak na liwanag ng espada. Parang kidlat na pumalo sa kanan ng latyan. Sa dinaanan ng espada, pati makapal na ulap ay napunit saglit. Lumabas ang baluktot na tuyong kahoy sa malayo. Mataas na tunog ng hiyaw ang narinig. Isang dambuhalang ahas ang sumulpot sa putik. May maputlang kulay abong berdeng kaliskis. Ang dila nito sa bawat daan, pati hangin ay parang umuusok. Inikot ko ang espada. Parang basta na lang pumalo pero tinamaan ang leg. Kasunod niyan, nahati sa dalawa ang maladrom na katawan ng ahas. Sumambulat ang maitim na berdeng lason. Sa lachian, may tunog ng pagkasunog. Ang mga pangil na kasing haba ng braso, nakatutok pa rin na parang atake. Sa mapula nitong mata, may nanatiling bangis. Buhayang ahas ito, corroding viper. May nagsabi, third rank beast yan. Nanlamig ang lahat, marunong magtago ang mga ganitong halimaw. Ang lason, kaya tunawin ang buto sa 1 minuto. Maski man dirigmang ika-4 na ranggo. Kung hindi ko agad nakita, 2 o 3 siguro ang nadisgrasya. Napayo ko si Liu Tianhao. Halos mapaluhod siya. Angas mo, Kuya Lu. Hindi makapaniwala ang ibang mandirigma. Wala silang kaalam-alam sa panganib kanina. Pero ako, nakita agad, at tapos agad sa isang palo. Ahas na hindi nila kaya. Nakatingin sa likod ko si Suksya Onuan. Namamangha siya, yung matikas kong likuran. Sa gitna ng hamog, aninag siya. Pero nagbigay ito ng seguridad sa kanila. Basta andito ako. Pati mapanganib na lasyan. Parang bakuran lang, ligtas. Ibinabalik ko na ang espada sa saya. Ang kilos ko, sobrang suwabe. Akala mong simpleng palo lang kanina. Pero ito ay buod ng natutunan ko. Sa pagbukas ng sword gate, nasa loob ang lakas ng espada. Hindi mo kita agad. Pero pag tumama, wasak lahat. Sumabog ang lakas na parang bagyo. Panandang pandagdag 5 sa energy ko. Kaagad kong inikot ang pulso ko. Mula
mula sa ulo ng buhayang ahas. Kinuha ko ang Birding Crystal Core. Tinago ko agad ito. May natitirang lason sa kristal. Pero pagdikit sa balat ko, agad tinanggal ng energy ko. Nagpatuloy kami. Bato na lang ako ng Death Talisman. Sabi ko nang hindi lumilingon. Pumasok ako sa mas makapal na ulap. Parang lamok lang ang pinatay ko. Ang lahat sa likod ko'y biglang tumindig. Di na reklamo mga mayaman na anak. Halos di na sila huminga. Ngayon, sumabog na ang live stream sa labas. Naglabasan ng comments, parang bagyo. Pambihira, isang kisap mata wala na ang ahas. Sobrang bilis ni Dear God. Ganitong kabilis ba ang tao? Third rank beast, isang palo lang patay. Tama ba to? Tinanong ako ni mama, bakit nakaluhod akong nanonood? Grabe astig yung espada kanina. Dear God, paklas naman ng sword skills. Kawawa naman ang ahas, instant patay. Wala pang dialogue yung ahas eh. Extra food si Dear God ngayong araw. Sashimi ng ahas. Cute naman si Snake. Bakit pinatay ang ahas? May nagsabing pa-check si Dear God baka cheat yan. Si Dear God mismong cheat yan, no discussion. Sa wakas, nakabawi na ang host sa pagkagulat. Dahil professional siya, bumalik agad sa focus. Mga kaibigan, nakita niyo naman lahat. Muling pinakita ni Lucien ang galing niya. Yung buhayang ahas kanina, third rank beast yan. Matindi ang lason yan. Kahit 4 stage mandirig maiiwas dyan. Pero isang palo lang ni Lucien tapos. Pinakita agad ng direktor ang replay. Sa slow-mo, makikita ang galaw ng espada ko. May parang vacuum na lumitaw. Pati lason, parang na-disperse. Mas dumami pa ang comments dahil dyan. Ganito ba talaga ang espada skills? Parang immortal power na to. Sword energy na pinapalabas. 5 na ang ranko ni Lucien. Kailangan ba ni Dear God ng apprentice? Yung marunong magpainit ng kama. Yung batang lalaki sa unahan, chill ka lang. Sulit itong eksena. Lugi ang isa 0 rockets diyan. Dami tuloy nagpa-gift. Tumalon agad ang viewership, lampas 5 milyon. Samantalang sa Secret Realm, wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Diretso lang ako paloob kasama ang lahat. Biglang gumalaw ang tenga ko. May marahang kalusko sa unahan. Mas marami kaysa kanina sa ahas. Naging alerto ang mata ko. Tinapik ko sila, pahinto muna. Anong meron, Kuya Lu? Nanginig si Liu Tianhao at nagtanong. Nanginginig ang boses niya. Hindi ako sumagot. Bagkus, hinugot ko ang fish gut sword. Ngayon, may berdeng liwanag ang espada. Parang gising na kinglong dragon siya. Sa kalaliman ng Lachyan, biglang gumalaw ang makapal na ulap. Amoy bulok na ulap parang sumabog. Daan-daang sirit ng Lachyan mula sa ilalim. Parang bulong ng kamatayan sa ibabaw. Nahihirapang lunukin ni Liu Tianhao. Lumit ang mata niya sa takot. Kuya Lu, yung tunog na iyan. Iba na ang dami nito. Hindi pa tapos magsalita. Sa ibabaw ng Lachyan, biglang sumiklab, 12 ng berdeng haligi ng tubig. Sa ulap, parang dugo ang nagkonek. Buhayang ahas, parang itim na alon naglabasan. Ang kaliskis nila, may kakaibang berdeng kintab. Kahit laway nila, nakakasuka ang amoy. Nagsalabungan ang malalaking katawan ng ahas. May nakakakilabot na tunog ng gasgas. Patay na tayo. Parang ginalit natin yung mga ahas. Puti ang mukha ni Liu Tianhao. Nanginginig ang dalawang binti niya, at yung mga kasama, takot na takot. May iba, agad nagtakbo paalis. Kahit nagpapasigasig si Zuxia unuan, nanginginig pa rin ang kamay niya sa hawak na espada. Biglang, may malakas na tunog ng espada. Dahan-dahan kong tinaas ang fish cut sword. Lumitaw ang dragon pattern sa espada. Nagsimula nang umalab ang dragon blood sa loob ko. Isang sinaunang at marangal na aura ang lumabas mula sa katawan ko. Dalawang ganap na magkaibang lakas. Biglang nagsalubong sa loob ko. Magaan at mabilis na espada sa magkabilang manggas. Kasama ang marahas na presensya ng dugong Ibn Thans. Naging totoong ugong ng dragon na umalinggang Bausalation. Sa aking kamay ang dragon pattern sa espada. Parang nabuhay ito. Naging isang bughaw na anino ng dragon na pumalibot sa espada. Habang iwinawasiwas ko ang espada, lumabas ang dalawang higanting anino ng kinglong na umuungal. Parang kulog na sumagasa sa hanay ng mga ahas. Kahit saan dumaan ang manggas kong may kinglong at berdeng ahas. Pati hangin ay nanginginig. Ang mga mabagsik na halimaw ng tatlong mundo. Sa harap ng kinglong na anino, wala man lang lakas ng loob lumaban. Ang ulo nila parang hinog na pakwan na sumabog. Ang madilim na berdeng lason ay sumabog sa ere. Sa putik, naglabas ng maitim na bulaklak ng kamatayan. Ang bughaw na enerhiya ng espada ay parang alon na dumaan. Kahit saan dumaan, nagpuputol-putol ang mga katawan ng ahas. Umulan ng madilim berdeng lason. Sa lakas ng espada, pati ang makapal na ulap sa paligid ay nagkahiwa-hiwalay. Lumantad ang isang malawak na lugar. Paano nangyari yon? Nahulog ang armas ng isa sa mga anak ng prominenteng pamilya. Tinititigan niya ako. Mag-isa, pinataob ko lahat ng lason ahas. Napasigaw siya ng tuyong iyak. Hindi to magagawa ng tao. Para siyang Diyos. Zuxia unuan. Basang-basa sa pawis ang kamay na may hawak na espada. Nakalimutan niyang manginig. Nakita niya ang itim kong buhok na lumilipad. Berde ang apoy sa aking mga mata. Bawat paghataw ng espada ay parang sumisira ng mundo. Ang kinglong na anino ay lumilitaw sa likod ko. Ang ugong ng dragon ay nagpapakilo sa Lachyan. Ang mga ahas na yabang kanina, ngayon ay parang kandilang naupo sa hangin. Nang ang huling bangkay ng viper ay lumubog sa putik, wala pang nakahinga ng maluwag mula sa kailaliman ng Lachyan. Biglang umalingaw ang napakalakas na sigaw. Lumindol ang lupa, umakyat ang putik na parang fountain. Isang dambuhalang ahas na kasing laki ng bahay. Sumabog mula sa tubig. May pulang ningning ang kaliskis nito. Tatlong matatalas na buto sa ulo. Ang dila ay singlaki ng trunk ng elepante. Bawat sipsip, may lumalabas na nakakalasong singaw. Fifth tier na halimaw to. Si King Kui, Liu Tianhao, naupo na lang sa sahig. Nanginginig ang mga paa niya, di mapigil. Tapos na tayo, lalo nating pinasama ang gulo. Dahan-dahan kong inilagay ang espada sa harap ng dibdib ko. May malamig na ngiti sa labi ko. Dragon blood ko, nag-aalab sa loob ko. Ang espada ng berdeng manggas, naging tunay na kulay bughaw na tanikala ang umiikot. Lumilipad ang aking buhok ng walang hangin. Ang buong katawan ko, parang pinakamalakas na sandata na handang humiwalay sa kaluban. Ang ingay mo, dalawang salita lang, parang kulog ang bagsak. Sa taas ng Lachyan, mabilis akong gumalaw, nagiging bughaw na liwanag, diretsong tinarget ang 7 pulgada ni King Kui. Sa ugong ng dragon, bumalantok ang bibig ng kinglong na anino. Nilamon ang buong katawan ni King Kui sa daan ng aking espada. Punit ang espasyo, lumitaw ang malaking bitak. Biglang tumigil ang hiyaw ni King Kui. Hinati sa dalawa ang dambuhalang katawan niya. Ang madilim berdeng laway ay parang talon na bumagsak. Nagdilim ang putik sa paligid, hanggang sa huli sa pula niyang mata, puno pa rin ng hindi makapaniwalang tingin. Kakapasok lang niya sa eksena eh. Tahimik, parang walang buhay. Lahat ay napatingin sa paligid na wasak at sa taong nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng ahas. Ni isang patak ng lason, dinadikit sa damit. Pakiramdam nila, hirap huminga. Ibinuga ko ang espada pabalik sa lagayan. Maaliwalas ang kilos, parang kagalaw
magalang-galang na umiinom ng tsaa. Parang kanina, wala lang yung malupit na laban. Para lang pumatay ng lamok, lahat na tulala sa nakita nila. Pati huminga, nakalimutan na. Fifth tier beast yun. Pero natapos agad sa espada ko, di man lang lumaban. Diretso nang lumuhod si Liu Tianhao. Paulit-ulit niyang binubulong, "Dear bro, hindi. Simula ngayon, dear God, ikaw na ang itinuturing kong ama." Sa oras na yon, isang dancer sumigaw at itinuro ang Soul Awakening Grass. Lahat ay napatingin doon. Sa gitna ng lasyan, may tumutubong pilak asul na mahiwagang damo. Nagsasayaw sila sa gitna ng usok. Bawat dahon ay lumiwanag ng mahinahon. Yan ang pakay namin dito. Soul Awakening Grass, totoo nga, ang dami. Nag-iba na ng boses ang dancer sa sobrang saya. Pero walang gustong lumapit para pitasin. Lahat na natili sa pwesto. Nakatitig sila lahat sa akin. Alam na nila ngayon pagkatapos ng laban na yon. Sa lugar na to, walang pwedeng galawin nang wala ako. Ni Damo, hindi nila makukuha. Si Suksya Onuan, tinitingnan ako mula sa likod. Puno ng paghanga ang mga mata. Ang araw ay tumatama sa akin sa pagitan ng usok. Parang may gintong liwanag akong palibot. Mukha akong Diyos na bumaba sa lupa. Sa live chat, baliw na ang lahat. Ano tong nakikita ko? Sigurado bang hindi effects itong King Long? Dear God, fourth tier beast lang pala. Wala lang iyon. Tanong ni Mama bakit nakaluhod ako sa harap ng screen. Ganitong galing, pipilitin ng Martial Alliance. Kahit lumuhod, kukumbinsihin siyang sumali. Wala na talagang profesionalismo ang babaeng host. Nakatulala siya, di makapagsalita. Gulo na ang director sa control room. Palipat-lipat ng replay sa iba't ibang anggulo. Pero kahit sa pinakamabagal na 0.5 dark speed, hindi pa rin makita ang buo kong galaw sa pagbunot ng espada. Nakatayo si Suzy Hua sa harap ng monitor. Nakabukas ang bibig niya, kakasya ang isang itlog. Titig na titig siya sa aksyon ko sa pagbabalik ng espada. Puno ng pagkabigla ang mga mata niya ngayon. Impossible. Bulalas niya. Di niya namamalayang kinukurot ang hita niya. Ilang araw pa lang ang lumipas. Mas madali pa niyang napalibag ang 5th stage beast kaysa dati. Lumaki si Suzy Hua sa tabi ng tatay niyang si Sutianan. Marami na siyang nakitang henyo sa sayaw. Pero kagaya ko, paano may mga monster na ilang araw lang, abot kamay na ang progreso. First time niya makakita ng ganun. Napakalakas, pero parang walang effort. Parang cool at kampante lang palagi. Iba talaga, umasenso na naman ang lakas ng lalaking ito. Lumalakas ba talaga siya araw-araw? Pinapawisan si Suzy Hua sa noo. Yung iniisip niya, parang nanlalamig ang katawan niya. Kung totoo to, nakakatakot ang potensya ni Lu Chen pang hilakbot. Samantala, sa gilid ng madla, may taong naka-visir cap at mask, mahigpit na nakapigil ng kamao. Sumisilid si Liu Ruyan sa pagitan ng tao. Nakatingin sa likod ko sa malaking screen, matikas at diretso. Maputla na ang labi niya sa kakapigil. May dugo na nga, dapat siya ang lalaki ko. Lunod ang puso ni Liu Ruyan sa matinding pagsisisi. Baon na ang mga kuko sa palad niya. Wala siyang nararamdamang kirot. Bumalik lahat ng alaala. Ikaw na araw-araw gumigising ng maaga para manghuli ng isda. Tuwing gabi, dinadalhan pa ako ng midnight snack. Sa birthday ko, bumili ng kwintas gamit isang buwang sweldo. Nung may sakit ako, buong gabi nagbantay sa tabi ko. Lu Chen, talaga bang? Nakalimutan mo na. Lahat ng pinagdaanan natin. Sumisigaw ang isip ni Liu Ruyan. Pag naaalala ko kung paano mo ako tratuhin ngayon. Para akong nilalami. Nahihilo, gusto kong magsuka. Sa screen, kalma lang akong nagbabalik ng espada. Tinatamaan ako ng araw sa likod ng ulap. Kita ang perfect na gilid ng mukha ko. Kitang-kita ang lakas sa bawat kilos ko. Lahat ng dancer dun, yumuko ng hindi sinasadya. Walang may lakas ng loob tumingin. Dapat ako yan. Namumugto na ang mata ni Liu Ruyan. Di na mapigilan ang luha. Naalala na naman niya yung araw na. Lumuhod siya sa harap ng pinto, nagmamakaawa. Naalala yung babaeng biglang sumulpot, sexy at wild. Yung pang-iinsulto sa kanya, lalo na yung malamig kong tingin. Isang luha ang bumagsak. Binasa ang mask niya. Biglang tumalikod si Liu Ruyan. Pilay-pilay na umalis sa gitna ng tao. Hindi na niya kaya pang manood. Lahat ng segundo, mas lumalalim ang sakit. Bawat tingin, mas mabigat ang pagsisisi. Parang milyon-milyong langgam na kumakain sa puso niya. Halos di na siya makahinga sa kirot. Akin dapat yung pwesto. Sumisigaw ang damdamin ni Liu Ruyan. Kinakain siya ng pagsisisi, parang lason. Kung hindi ko lang ginawang tikasan si Liu Tianhao at iniwan si Lu Chen, baka ako ang nasa tabi ng makinang na Lu Chen ngayon. Ako dapat ang kinaiinggitan ng lahat. Biglang sumikdo ang matinding galit sa puso niya. Titig na titig siya kay Suksya Onuan sa screen. Lumabas sa mata niya ang matinding pagkamuhi. Yung babaeng yun, bakit siya? Bakit siya lang madaling makuha siya? Hindi pa tapos ang lahat ng nawala sa akin. Pinahid ni Liu Ruyan ang luha sa mukha niya. May pilit na ngisi sa kanyang labi. Hindi naman alam ni Suksya Onuan na may palaban pang fox girl sa bahay ni Lu Chen. Pag nagkita pa silang dalawa, siguradong magsasapakan yun. Baka pareho pa silang umalis kay Lu Chen. Doon na ako may chance. Pag alis niya, lupaypay ang kanyang mga hakbang. Baluktot ang likod, parang asong ligaw. Pero naglalagablab ang galit sa mga mata niya. Habang nangyayari yun, abala ang lahat sa pagkuha ng Singhan Grass. Lumalago ang asul na damong ito malapit sa pugad ng ahas. May mahina itong energy. Maingat maghukay bawat dancer. Kinatatakutan na masira ang ugat. Tumatagal masyado. Napakunot ang noo ko, nilapitan ang isang piraso ng Singhun Grass. Parang paru-paro ang galaw ng daliri ko. Wala pang isang segundo, 3 puno agad lumitaw. Buong-buo pa rin ang ugat. Samantala, abala si Liu Tianhao at iba pa sa dissect ng ahas para sa crystal core. Clumsy silang naghihiwa ng balat gamit kutsilyo. Nakalubog sila sa malansa at malagkit na likido. Pero ako, isang pitik lang sa Yu Chang's sword. Kidlat ang kislap ng mga tama. Hati agad ang dambuhalang ahas. Perfect ang crystal core. Madali ko lang kinuha. Grabe, ang lupit nung pinakita niya. Hindi makapaniwala ang isang anak mayaman. Sanay pala siya, 20 years nang nag-iisda. Napalunok ng laway si Liu Tianhao. Ang galing ng kamay niya sa kutsilyo. Bilis ng mga chat sa live stream. Galing nung pag-dissect ni Dear God. Uy, mapapaiyak kahit Michelin chef dyan. Suggestion, magtayo ng slaughterhouse na lang. Siguradong yayaman ka. Mula isda, ngayon ahas naman. Upgrade talaga karera ni Dear God. Imposibleng walang 20 taon na practice yung galaw na yan. Tinanong ako ni Mama, bakit lumuluhod ako mag-ara ng isda? Hindi nagtagal. Nakahilera na ang lahat ng crystal core sa harap ko. Automatic nang binigay sa akin ng lahat ang core nila. Kasama na rin ang mga anak mayaman. Isa lang ang tinira para sa sarili nila. Kuya Dear, sa'yo na to lahat. Pakul si Liu Tianhao habang gumingiti. Kung wala ka, patay na sana kaming lahat. Tumango-tango na lang din
sabihin ang iba. Kita sa mukha nila ang respeto. Alam nila, swerte na makauwi kahit isa lang singhon grass bitbit. Grabe na yun. Sa labas kasi, presyong ginto ang isang singhon grass at sobrang hirap hanapin. Mga dancer na nanonood sa live, puro inggit. Pulang-pula ng mga mata sa selos. Kalma lang, wag nang magreklamo. Ang dali naman nito, basta sumama lang kay Dear God. 3 araw, 9 na beses kakain. Pwede pa ba mag-aral mag-isda ngayon? Salin ako sa susunod na lakad, Dear God. Hindi na to adventure, parang hanap pera na. Literal na ligaya, nakakatuwa, ang dali lang. Kung makasama lang sa Tayanshui Secretarial Bureau, kahit initan ko pa kama ni Lucien at tumira sa mansion. Payag na ako. Yung nasa taas, swerte na may kinain na, may nakuha pa. Masayang masaya si Suksya Onuan sa hawak niyang singhon grass. Kita sa mukha ang katuwaan. Pero mas madalas siyang patagong lumilingon sa akin. Iba ang kislap ng mata niya. Nilagay ko na sa bulsa ang crystal core. Ramdam ko pagdagdag ng energy sa katawan ko. Hindi man ganun kalakas ang 3rd at 4th tire cores kesa 5th. Pero marami naman. Mas mahalaga, tumingin ako sa mas malalim na parte ng swamp. May mas nakakatakot na aura na galing dun. Baka sa likod pa ng buntis na Soul Eater Sunflower King. May mas malakas pa talaga. Rest tayo, 0 minutes. Tapos tuloy na ulit tayo. Sabi ko kalmado. Mahina lang ang tunog. Pero nagpagising sa lahat. Nagtinginan ang lahat. Kita ang tuwa sa mata ng bawat isa. Baka mas marami pa tayong makuha kung sasama kayo sa akin. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy ang grupo papasok sa pusod ng lasyan. Lalong lumalapot ang paligid na ulap. Parang isang makapal na kulay abo na pader. Binalot kaming lahat. Sobrang baba na ng visibility. Kung ordinaryong tao dito, baka ni mga daliri niya hindi niya makita. Manatiling malapit, sundan ang boses ko. Matyaga at matatag. Nagtinginan at nagdikitan ang lahat na parang mga nagulat na pugo. Kahit hininga dahan-dahan lang. Si Liu Tianhao mahigpit na nakakapit sa damit ng nasa unahan. Takot na pag nawala siya, mahihiwalay sa grupo. Sa kapal ng ulap na ito, mahiwalay ka lang, hindi mo gugustuhin ang mangyayari. Si Suksya Onuan nakadikit sa likod ko. Ang mukha niya seryoso at mahigpit. Takot siya sa dilim simula bata pa. Kailangan naka-nightlight tuwing gabi. Sa yakap niya, bitbit pa rin ang stuffed beer niyang strawberry beer. Ngayon, ang laruan ay nasa kakaibang dilim. Dapat nanginginig na siya sa takot. Pero ang weird, nakita niyang matangkad ang likod sa harap. Hindi siya natakot kahit kaunti. Nakikita ang anino ko sa makapal na ulap. Parang ilaw na di namamatay. Nawala lahat ng kaba niya. Kumurap si Suksya Onuan. Hindi niya namalayang lumapit siya lalo. Naamoy pa niya ang bango ng damo sa katawan ko. May halong kaunting amoy na parang kalawang ng dugo. Kakaibang panatag ang pakiramdam. Biglang, sa sandaling iyon, ang makinis niyang noo, muling bumangga sa likod ko. Nagulat ang dalaga at napasigaw. Niyakap ang ilong at umatras ng kaunti. Namumula agad ang mata niya. Medyo malakas ang pagkakabangga. Namula ang dulo ng ilong niya. Namumuo ang luha sa mata. Pasensya na. Nagmadaling humingi ng sorry si Suksya Onuan. Naririnig ang kaba at hiya sa boses niya. Sobrang pabaya ko naman. Isang bangga okay lang sana. Pati pala 2 beses pa. Kabado siya sa loob. Baka isipin kong sinadya niya. Nakatawang tingin si Suksya Onuan. Hindi makatingin sa akin. Namumula ang tenga niya. Naglabasan agad ang mga komento sa livestream. Ay, nabangga. Ang cute ni ate pag nabangga. Masakit balikod ni Dear God. Lock na ako sa ship nilang dalawa. Nandito na ako sa civil registry. Huwag mong kunin si Dear God ko. Lumingon ako saglit. Nakita ko ang dalagang parang batang nagkamali. Nakayuko. May luhang nakabitin pa sa mahaba niyang pilikmata. Nagkikislapan sa madilim na paligid. Napahinto ako. Biglang kumuha ng tissue sa bulsa. Inabot ko sa kanya. Mag-ingat ka sa daraanan. Kalma pa rin ang boses ko. Pero mas malambot ang tono kaysa dati. Napatulala si Suksya Onuan habang kinukuha ang tissue. May konting natirang init. Maingat niyang pinunasan ang gilid ng mata. Tapos, hinigpitan pa ang pagkakahawak sa panyo. Parang may hawak siyang kayamanan. Pinagpatuloy ko na ang paglalakad sa unahan. Parang sapot ng gagamba ang lakas ko na kumalat palabas. Lahat ng kilo sa 50 metro sa paligid. Hindi makalampas sa pakiramdam ko. Ilang ahas sa putikan hindi pa umaatake. Nahati na ng blade energy ko. Biglang napahinto ako. Napakunot ang noo. Bakit, Kuya Lu? Nagtanong si Liu Tianhao ng kinakabahan. Pati boses niya nag-tremble. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumuhod ako. Nilapat saglit ang daliri sa lupa. May kakaibang pulang kulay ang putik dito. Amoy dugo na may bahid ng lansa. Dugo ba yan? Mahinang tanong ni Suksya Onuan. Umiling ako, hindi dugo ng hayop. Nang marinig iyon ng lahat, kinilabutan sila bigla. Hindi dugo ng hayop. Ibig sabihin, saktong sa oras na iyon, sush. Muling may tumama mula sa ulap. Nanlilisik ang mata ko. Mabilis na hinugot ang Yuchang sword. Kumislap ang espada, biyak ang hangin. Eksaktong napigilan. Ang berdeng likidong lason. Ang toxin na hati ng espada. Bumagsak sa lupa ang espadang mailason. Nag-iwan ng tunog ng kinakalawang. Ingat, may kung ano sa ulap. Nagbabala ako ng seryoso. Sakto kabababa pa lang ng salita ko. Sunod-sunod na atake mula sa lahat ng direksyon. Pinagalaw ko agad ang pulso ko. Naging parang lambat ang espada ko sa hangin. Maraming lason ang napigil. Pero may mga tumagos pa rin. Isang dancer ang napasigaw. Tinamaan ng lason ang braso niya. May usok agad na puti. Kita agad na bubulok ang balat. Paa ko, tulong, may isang lumuhod sa sahig. Kita na ang buto sa binti niya. Nagkagulo ang lahat. Nagtaguan, nagdikit-dikit sa takot. Si Liu Tianhao, sobrang takot kaya napadapa. Niyakap ang ulo, nanginginig sa takot. Tahimik! Sigaw ko ng malamig. Ang lakas ng boses ko puno ng lakas isip. Biglang natahimik at nagkalma ang lahat. Matindi ang tingin ko. Minamasid ko ang loob ng ulap. Ang mga kakaibang umatake. Ni ang saya ko. Hindi naramdaman, may mali dito. Talikod lahat sa akin. Seryoso akong nagsabi. Umilaw ang dragon mark sa espada ko. Habang nag-aalangan ang lahat sa likod, biglang umikot ang dulo ng espada. Isang matinding liwanag ng espada lumipad pa itaas. Lumabas ang asul na ahas mula sa manggas. Parang dragon sa dagat. Buong lakas ko ang nasa isang saksak. Pinaghiwalay ang ulap sa 100 metro sa paligid. Sa pagkawala ng ulap, nakita ng lahat ang totoong atake. May 10 kakaibang ibon sa langit. Walang balahibo ang katawan nila. Mapulang maitim ang balat, parang may pakpak ng paniki. Ang pinakakakaiba, parang hiringgilya ang tuka nila, may butas sa gitna. May tumutulong berdeng lason sa dulo. Yan ang corrosive Vixiao. Boses ni Suzy Hua sa mikropono. Kita ang malaking kaba. Tier 3 na mga halimaw paggrupo. Kaya nilang tunawin ang bakal sa lason nila. Tahimik silang umatake. Lalo pa mas grabe ang mga comments sa livestream. Ano yan? Ang creepy. Ang pangit nila sobra. Ingat ka, Dear God. Nawawala ba sila? Nay, natatakot ako. Yen na ang mga streamer sa taas.